Inis na inilapag ni Stella ang sling bag sa mesa. 11 na kasi ng gabi nang matapos ang mga gawain niya sa office dahil sa panibagong mangyayari sa kumpanya nila. Ika nga ay bagong administrasyon na. Magre-retire na kasi ang matandang boss niyang si Arturo Guevara, ang kasalukuyang CEO ng Guevara Group of Companies. Siya naman si Stella Castillo, ang kasalukuyang sekretarya nito. Kahit na magre-resign na ito ay hindi pa rin siya nito tinanggal sa pwesto. Halos alas 12 na nang marating niya ang apartment. Hindi tuloy niya nasipot ang ka-blind date niya. Magte-30 na siya sa katapusan ng buwan. 1 taon na lang at mawawala na siya sa kalendaryo. Tapos ay miyembro pa siya ng NBSB. As in no boyfriend since birth. And take note, virgin pa siya sa edad niyang yan. Ngayon na nga lang siya nagka-interes makipag-blind date tapos ay hindi pa natuloy. Humingi siya ng pasensya sa pinsan niyang may pakana nito at ipinaliwanag naman nito sa dapat naka-blind date niya kung bakit hindi siya nakarating. Napatigil siya sa paghuhubad ng damit para magbihis nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Ang boss niya, tumatawag. Oh my God! Anong oras pa lang tito? Sabi niya pero hindi pa sinasagot ang tawag nito. Tito na kasi ang tawag niya sa kanyang boss kapag tapos na ang trabaho. Naging malapit na kasi siya sa mag-asawang Guevara pagkatapos ng nangyari kay Ma'am Veronica sa Caraga. Hello Stella. Anito at nagpatuloy ng marinig ang pagsabi niya ng yes sir. Tito. Stella, hindi ka pa ba sanay? Pagkuway tanong nito. Meet me at my office tomorrow at 10 a.m. And don't be late. Dugtong pa nito. Never siyang humindi sa kanyang boss. Malaki rin kasi ang utang na loob niya sa mag-asawa sa kung anuman ang tinatamasan niya ngayon. Masyado siyang malapit sa mag-asawa pati na rin sa bunsong anak ng mga ito na si Lance. Malaki ang bonus niya tuwing December at may gift din siyang natatanggap tuwing karawan niya. They treat her like a family. Kaya lalo naman niyang sinisipagang magtrabaho. Kahit anong araw at oras siya nitong ipatawag ay mabilis pa sa bullet train siya kung kumilos para lang makarating agad. Araw ng linggo bukas at kung tutuusin dapat ay araw ng pahinga niya. Pero para sa mga katulad niya ay hindi uso yon at bawal din mapagod. Kinabukasan ay bigla siyang napatayo nang marinig ang sunod-sunod na pagtunog ng alarm clock at ng cellphone niya. Para siyang robot na nagmarch sa papuntang banyo. Naalala niyang nagset din pala siya ng alarm sa cellphone niya. Alas 8 na. Dapat mga 8:30 ay nakaalis na siya dahil sa Valenzuela pa ang panggagalingan niya at sa Makati pa banda ang opisina nila. Kapag weekdays ay maaga siyang umaalis. Pero pag linggo ay hindi naman ganoon kaaga kasi hindi naman traffic ang EDSA. May kondo naman siya sa Makati na malapit sa opisina nila. Yon ang regalo sa kanya noong 3 taon niya sa kumpanya at kasabay pa ng kaarawan niya. Ayaw niya lang magstay sa kondo dahil mas gusto niyang kasama ang mga kapatid. Magkapit-bahay pala sila ng kapatid niya. Family-oriented kasi siya. Sabi niya sa sarili na aalis lang siya sa tabi ng kapatid kapag nag-asawa na siya. Eksaktong 9:30 nung dumating siya sa tapat ng building at mabilis na pumasok. Nilapag lang niya ang sling bag sa desk at dumiretso na siya sa opisina ng boss para punasan ang table nito. Siguradong paparating na ito. Pero napapitlag siya nang biglang bumukas ang pintuan ng private room ng boss niya. May tao. Anya sa sarili. Nanlaki ang mga magagandang mata niya nang iniluwa nito ang isang mala-Adonis. Este gwapong lalaki. Matipuno at mukhang hot. Kitang-kita ang 6-packs abs nito. Walang pang itaas at tanging boxer shorts lang ang suot. Holy God! Sabi pa niya sa sarili. Bigla namang nagtama ang kanilang paningin. Oh May! Hindi niya namalayang nakanganga na pala siya. Lumapit ito at tumitig sa kanya na ikinanginig ng buong katawan niya. You must be Stella. Bungad nito. God. Hot at husky rin ang boses nito. Mukhang anghel din ang mukha sa malapitan. Hindi kaya anghel ito. Napaigtad siya nang bigla pa nitong inilapit ang mukha sa kanya. Aren't you? Nagsalita ulit ito. Oo nga pala. May tinatanong pala ito. Yes. I am Stella. And you are? Nauutal niyang saad. Carlo. Anitong nakangiti at lalong inilapit ang mukha sa kanya.
Pero agad din siyang umiwas ng tingin sa binata. OMG. So siya pala ang susunod na boss niya. Ang panganay nila tito. Mukhang masasarapan siya. Gaganahan siyang magtrabaho lalo. God. Ramdam na niya ang paghinga nito. Biglang nag-init ang buong katawan niya. Iba rin ang dating. Hininga pa lamang ay nag-iinit na siya. Halik pa kaya nito? Napatigil siya sa pag-iisip nang tumaas ang isang kilay nito. Binaling niya ang tingin sa pintuan ng opisina. Gusto niyang lumabas dahil parang hindi siya makahinga sa sobrang lapit nito. Nailang siya. Akma siyang aalis sa harapan nito nang biglang hinarangan ng kamay nito ang daraanan sana niya. Where do you think you're going? Mahina pero matigas na tanong nito. Sa labas po sir. May kukunin lang po ako. Palusot niyang sabi at dire-diretso siyang nagmarch sa palabas ng office nito. Nakahinga siya ng maluwag nang nakalabas na ng opisina nito. Mahigit 2 minuto lang yata ang tinagal niya sa upuan para pakalmahin ang nag-iinit na puso niya. Maya-maya ay binuhat na niya ang files na kailangan nitong aralin. Akala niya ay si Sir Arturo ang makakasama niya ngayon. Wala rin kasi itong nabanggit kagabi sa kanya. Kumatok muna siya ng 3 beses bago niya binuksan ang pinto. Sa tingin naman niya ay nakapasok na ito sa CR dahil wala ngang sumasagot. At mukha kasing papunta sa direksyon ng banyo ang tungo nito kanina. Wala talaga siyang narinig na nagsalita kaya tumuloy na siya. Pero nanlaki ang mga mata niya at napasigaw siya nang makita ang bagong boss na nakatapis lang. Halatang nagulat din ito pero agad ding umaliwalas ang mukha nito nang makita siya. Nakatingin pa rin ito sa kanya at ngumiti kaya bigla siyang tumalikod. Mukhang maliligo pa lang ang bagong boss niya. Sabayan ko na kaya? Pilyang tanong niya sa sarili. Hihintayin niya sanang pumasok ito sa banyo pero lalo lang siyang nataranta nang maramdaman ang presensya nito sa likod niya. Hindi niya alam kung aalis siya sa kinatatayuan niya o lilingon. Kung lingunin kaya niya ito. Napangiti siya sa isiping yon. Napasinghap naman siya nang maramdaman ang hininga nito sa leeg niya. Halatang sinadya siya nitong bugahan ng hininga. Bigla siyang kinilabutan. Pero ibang klaseng kilabot at hindi nakakatakot. Bagkus ay nakakakilig at para siyang hihimatayin nang magsalita ito. Ang lakas ng tibok ng puso niya. I will take my shower first. Do you want to join me? Anito na parang nang aakit na lalong idinikit ang mukha sa balikat niya. Napasinghap siya rito. Yes, sabi ng isip niya. God. Ang rupok ko. Wala sa huwisyong sabi niya. Means yes. Anitong natatawa. Nawala sa isip niyang nakatapis lang ito ng tuwalya kaya napasinghap siya nang lingunin ito para magpaliwanag. Lalo lang siyang natigilan sa ginawa niya. Biglang ibinaba niya ang tingin at napalunok ng titigan ang nasa pagitan ng mga hita nito na animoy na tatakpang ahas at parang gumalaw yon. Alive na alive. Parang naghahanap ng matutuklaw. Mukhang malaki. Sabi niya sa sarili na ikinailing niya at biglang tiningnan niya ito sa mukha. Are you done checking me out? Tanong ni Carlo. Lalo naman siyang nataranta sa ibig ipahiwatig nito. No. I mean, lalabas muna ulit ako sir. Yun tama. Lalabas muna ako. Anyang ikinukumpas pa ang kamay. Akma siyang tatalikod nang hilahin siya nito paharap at napatingin na naman siya sa baba nito. Are you enjoying the view talaga? Down there. Pagkuway ngumuso ito sa baba nito. Napalunok naman siya sa tinuran nito. Silly girl. God. But I like it. I like the way you look at me. Especially at my best friend. Nakangiti nitong sabi at tumalikod palakad papuntang banyo. Akma nitong pipihitin ang doorknob ng CR nang lingunin siya nito. Just knock if you change your mind. Pilyong sabi nito at tuluyang pumasok. Pervert. Sigaw ng isip niya. Pero gustong gusto niya. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakaramdam ng ganoon. Ibang-iba sa mga lalaking nakakahalubilo niya. Wala na si Carlo sa harap niya pero nakatulala pa rin siya. Nahimasmasan lang siya nang naramdamang nangangalay na ang kamay niya sa hawak na files. Mabilis na tinungo niya ang mesa nito at mabilis din na lumabas ng opisina. Ayaw na niyang maabutan pa siya nito paglabas.
Agad na tinungo niya ang ladies' room at naghilamos doon para mawala ang kiliti at kilig na dala ng binata sa kanya. Pero panay ang ngiti niya nang maalala ang engkwentro nilang dalawa sa opisina nito. Kung hindi lang niya ito boss ay oo na agad ang sagot niya nung tinatanong siya nito kung gusto ba niyang sumabay. At ibigay na niya ang perlas ng silangan dito sa Sear mismo. Charot. Landi pa. Mabilis na naglagay siya ng makeup at matte lipstick. Yun kasi ang uso ngayon. Light lang siya talagang mag-makeup. Ayaw niya yung parang sinampal ng kabilaan. Simplicity is beauty ika nga. Samantala, agad na binuksan ni Carlo ang shower. Bigla siyang nag-init sa ginawang pantitrip sa sekretarya ng ama na ngayon magiging sekretarya na niya. Natuwa lang kasi siya sa mga kwento ng kapatid niya at lagi rin pinupuri ito ng ama niya. Kaya naisipan niyang pagtripan ang dalaga. Ayon kasi sa ama niya ay lagi itong maaga at never pang na-late simulat sa pool. Every year ay may award din ito. At lagi itong nanonominate na Best Employee of the Year. At syempre ang dalaga ang laging nananalo ayon naman sa kapatid niya. Napangiti siya nang maalala kung paano nito titigan ang alaga niya. Namumula rin ang mukha ng dalaga. Hindi naman niya kasi akalaing hat ito sa personal kahit na maliit. Sa tansya niya ay nasa 5'3" lang ang height nito. Ang cute niya nga eh. Sa bagay. 3 years ago pa yata yung picture na nasa database nila. Hindi pa ba nag-update ang HR? Narinig niyang sumara ang pintuan ng opisina at sa tingin niya ay lumabas na siguro ito. Parang ang sarap niyang tikman. Wala sa sariling sambit niya habang ini-imagine ang babaeng gumugulo sa isipan niya ngayon lang. Bakit ba kasi sa office pa agad siya dumiretso pagkagaling ng airport? Nagkakasala tuloy siya sa nobya na naiwan sa Italy. Yes. May nobya na siya. Si Lorraine. Isa itong modelo. Maganda, sexy at matalino. Isa itong half Filipino at half Italiana. Halos 3 taon na rin sila nito. Nung nakaraang taon lang ay niyaya na niya itong magpakasal. Pero tinanggihan siya sa kadahilan ng hindi pa ito nagsasawa sa pagkadalaga at ayaw iwanan ang karir nito. Inintindi niya ang dalaga dahil mahal na mahal niya ito. Kaya niyang maghintay para dito. Ganon niya ito kamahal. Maya-maya ay may narinig siyang nag-uusap. Sa tingin niya ay dumating na ang papa niya. Si Stella lang ang nagsasalita at mukhang nakikinig lang ang papa niya. Narinig niyang nabanggit nito na nasa CR siya. Binilisan niyang maligo dahil 10:30 ay may lakad daw ang papa niya. Paglabas niya ay ang ama niya lang ang kanyang nabungaran. Sayang hindi siya nakita ng sekretarya. Nang hinayang pa siya sa lagay na yan. Marahil ay pinalabas muna ito ng kanyang ama. Siguradong tititigan na naman nito ang alaga niya at gustong-gusto naman niya iyon. Sa isiping yon ay bigla na naman siyang nag-init. God. Papa. How are you? Anyang lumapit at akmang hahalik sa pisngi nito. You? Anito at akma siyang hahampasin ng newspaper. Buti na lang at mabilis siyang nakaiwas. Papa, what's wrong? Don't you miss me? Anyang natatawa. Nagtatampo ang mama mo. Bakit hindi ka raw dumiretso sa bahay? Call her now. Sigaw nito at akmang ibabato na ang newspaper na hawak. Yes, I will. Papa, don't worry. Nagpapamiss lang ako lalo. Ani Carlo. Lagot ka sa akin pag inataki ang mama mo. Galit pa ring sabi nito. What do you think of Stella? Pagkuway tanong nito at ninuso ang sekretarya na nasa labas. She's cute and hot. Nakangiting sabi niya. Carlo. Parang babatuhin na talaga siya ng ama. Pag gantong buong pangalan na niya ang binabanggit nito ay siguradong galit na ito. Umaandar na naman kasi ang pagkapilyo niya. Hindi ko pa masasabi ang performance niya as an employee. But I think she's good in. Pambibitin niya. You know what I mean, Papa. Anyang pagbibitin sa sasabihin habang nakangiti. At mukha namang nagets ng ama yon nang walang ano'y binato na nga nito sa kanya ang binabasa nito. Ouch. Natatawang sabi niya. Be good to her, Carlo. I like her. She's good at everything here. Hindi ka mahihirapan at maasahan pa. Papuri nito sa sekretarya.
Bilisan mo nang magbihis at papapasukin ko na si Stella. Pagkuay sabi nito. Napapitlag si Stella nang tumunog ang telepono. Hindi pa rin yata siya makaget over sa bagong boss. Agad na sinagot niya iyon dahil alam niyang sa loob ng opisina ng boss galing ang tawag na yon. Tanging yes sir lang ang sagot niya sa dating boss. Kay Sir Arturo. Pinapapasok na siya nito sa conference room. Tatlo lang naman silang mag-uusap tungkol sa mga habilin ng dating amo. At siya naman ay magdidiscuss ng ibang detalye tungkol sa pamamalakad sa buong kumpanya. Halos lahat kasi ng pasikot-sikot sa kumpanya ay alam na niya. Panay lang ang tango ng bagong amo niya. At panaka-nakay kinikindatan siya pag hindi nakatingin ang ama nito sa kanya na kinapupula ng mukha niya. Natapos naman agad ang 30 minutos na meeting na yon at naghahanda na ang dati niyang amo sa pag-alis. Narinig pa niyang hinahabilin siya nito sa anak at nagpaalam na. Hinatid nila ito ng binata sa elevator. Niyuko niya naman ang kanyang ulo bilang respeto rito. Napakalaki ng utang na loob niya sa matanda. Ito mismo ang nag-hire sa kanya bilang sekretarya nito sa tulong na rin ni Tita Veronica. Ang butihing may bahay nito. 5 taon na ang nakararaan. Nakilala niya ang mag-asawa nang magbakasyon ito sa Caraga. Isang isla sa Camarines Sur. Ang pinanggalingan niya. Siyempre, isa siyang staff sa tinutuluyang hotel ng mag-asawa. Information technology ang tinapos niya pero mas pinili niyang maging staff lang ng hotel na malapit sa bahay nila. Bayad daw ang pagiging sekretarya niya sa pagtulong sa ginang nang atakihin ito sa puso. Kasalukuyang may kamiting noon ang matandang lalaki sa office of the mayor. Naiwan sa hotel ang ginang. Napadaan siya sa kwarto ng mga ito nang marinig niyang humihingi ito ng tulong. At dali-dali niyang pinasok ang room at binigyan ito ng first aid. Kaya nang gumaling ang ginang ay nag-offer ito na maging sekretarya ng asawa bilang pagtanaw ng utang na loob. Pinahid niya ang luha nang nakasakay na si Sir Arturo sa elevator. Bago pa man ito sumara ay may sinabi ito. Marahil ay nakita siya nito habang pinupunasan ang luha. Dumalaw ka lagi sa bahay, iha. Matutuwa ang asawa ko. Nakangiting sabi nito. Tumango lang siya at nakitang tuluyan ng sumara ang elevator. Nagulat na lang siya nang may biglang tumikhim. Don't worry. Nandito naman ako palagi. I won't leave you. Pagkuway pabirong sabi nito. Naguguluhan siya sa tinuran nito. Ano? Crush niya rin ako. Anya sa sarili. Tinaasan na lang niya ito ng kilay at nagmartsa na pabalik sa table niya. Baka mahulog pa ang panty niya sa harap nito. Pero kinikilig naman siya. Nagpakabisi na lang siya para iwasan ang bagong boss niya. Baka mahalata na nitong pinagpapantasyahan niya ito. Nagpa-deliver lang sila ng pagkain nung tanghalian na. Pinipilit din siya nitong doon na kumain sa loob ng opisina nito pero mas pinili niyang sa pantry nila siya kumain. Nabanggit kanina nito na hanggang 2 PM lang sila. Natuwa naman siya. Pagpatak ng 2:00 ay inayos na niya ang table para magligpit. Pagkatapos ay lumakad siya papuntang opisina ng boss. Kumatok siya ng 3 beses. Binuksan niya ito at nakitang nakasubsob sa mga papeles na hawak nito ang bagong amo. Hindi yata siya nito narinig. Magsasalita na sana siya nang nakitang napakagat-labi ang boss niya. God! Ang yummy niyang tingnan. At napakagwapo talaga nito. Ang mga matang mapang-akit. At ang mga labing parang nag-aanyaya ng kahalikan. Bigla na namang nag-init ang pakiramdam niya. Bago pa man mapansin nitong nakatitig siya rito ay nilakasan niya ang boses at balak nang magpaalam dito. Hi sir. Malakas na sabi niya. Mukhang nagulat naman ito. Hello babe. Anitong lumapad ang ngiti. Babe. Ulit niya sa isip. Sarap namang pakinggan. Parang totoo lang. Sir 2 PM na po. Kunwari ay hindi niya narinig ang huling sinabi nito. Oo nga pala. You're dismissed babe. Nakangiti pa rin ito. God. Parang gusto niyang maihi sa kilig. Ni hindi man lang niya kinontra ito sa paraan ng endearment nito sa kanya. Tinanguan muna niya ito bago isinara ang pintuan ng opisina at napangiti na lang. Nakangiti pa rin siya nang lumabas ng building. Hindi nakaligtas sa guard ang mga ngiti niya na yon. Mukhang ang ganda ng ngiti niyo Ma'am Stella.
Bati ni Manong Guard. Ano kasi? May date ako. Anya rito. Mabilis na tumalima siya papunta sa babaan at sakayan ng bus pauwi. May sasakyan naman siya, kaso ay mas gusto niyang mag-commute pag ganitong linggo. Diretso uwi siya sa unit niya. Nagbihis at para kunin na rin ang sasakyan. Balak niyang mag-grocery sa Purigold. Paubos na rin kasi ang stock niyang pagkain. Pagka-uwi galing Purigold ay agad siyang nagluto ng adobong manok para sa dinner. Ini-stock niya lang ang tira sa ref dahil minsan ay wala siyang time magluto pagkagaling ng trabaho. Minsan naman ay isinasama siya ng Don sa bahay nito at doon na nagdi-dinner. May mga ramen, kanton at delata naman din siyang stock. Pagkatapos kumain ng dinner ay mabilis na binuksan niya ang laptop para manood ng Forgotten series online. Nagagandahan kasi siya sa istorya nito. Pagkatapos naman ng 2 episode ay inilipat din niya sa Lucia ang panonood. Series din ito at isa rin ito sa paborito niya. Halos natapos na niya kasi ang mga K-drama kaya puro English series naman siya ngayon. Sa K-drama talaga siya mahilig kung tutuusin. Sa katunayan ay pinag-iipunan niya ang engranding bakasyon niya sa December. Trip to Korea lang naman. 10 PM na yata siya nakatulog sa kapapanood. Eksaktong 4:30 naman siya nagising kinabukasan. Nagmadali siyang mag-almusal at maligo. Usually ay 5:30 siya umaalis ng bahay. Pagdating ng opisina ay nagkape muna siya sa pantry. 7:00 pa lang kasi. Saktong paglabas niya ng pantry nang magsimulang magsidatingan ang mga kasamahan niya. Naupo agad siya sa kanyang upuan at sinimulan ng i-check ang schedule ng bagong boss. 11 pa ang meeting nito with the auditing team. Good morning, Stella. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Xavier. Anak ito ng VP nila pero naging kaibigan niya. Napaka down to earth kasi nito kaya mabilis silang nagkasundo. Kaso minsan ay may pagkapilyo talaga. Good morning din, Xavier. Anyang nakangiti. Akma siya nitong hahalikan sa pisngi ng takpan niya ang bibig nito. Nang aasar na naman ito. Ang aga-aga. Pero sanay naman na siya rito. Tinanggal nito ang kamay niya at malakas na tumawa. Sayang. Kamay mo lang ang nahalikan ko. Dapat yung lips mo eh. Siguradong makakalimutan mo ang pangalan mo, my loves. Pilyo nitong sabi. Naku, tigil-tigilan mo ako, Xavier. Ang aga-aga. Hindi ka siguro nakascore kay Diane kagabi. Tukoy niya sa nobya nito na pinsan naman niya. Grabe. Manghuhula ka pala. Natatawang sabi nito at akma na naman siya nitong hahalikan nang biglang may tumikhim na ikinalingon niya at ni Xavier. Ang boss niya at nakasimangot ito. Pero pogi pa rin naman. Carlo. Long time no see. Welcome back, Carlo. Ani Xavier. Bigla namang napunit ang bibig nito nang mapagtanto na si Xavier ang kausap niya. Halatang nagulat ito pagkakita. Thank you, Zek. Anito at tumingin kay Stella. Zek pala ang tawag nito sa binata. So are you too? Hindi na nito natuloy ang sasabihin at matamang tiningnan siya at inaabangan kung ano ang isasagot niya. Minwestra nito ang kamay niya sa kanilang dalawa. Nagets naman niya ito. Akala ba nito ay boyfriend niya si Xavier? No way. Ikaw ang gusto ko. Anang isip niya? No. Sabay na sabi nila ni Xavier. Nagkatinginan naman sila at ninitian ang isa't isa. Tumango-tango naman ito at napangiti bigla. Pagku ay dumiretso na sa loob ng opisina. Sumunod sila ni Xavier. Pagkaupo nito mismo sa swivel chair ay tinungo naman niya ang pantry ng opisina nito. Ipagtitimpla niya ito ng kape pati si Xavier. Alam na rin niya kung anong klaseng timpla ng kape ang iniinom ng binatang amo. Tinawagan lang naman niya kanina ang mayordoma ng mga Guevara. Narinig naman niyang nagtatawanan ang dalawa. Magkaibigan pala talaga ang mga ito. Halata naman kung gaano kasaya ito sa muling pagkikita. Nilapag niya ang kape ng dalawa at nagpaalam na sa boss niya. Akmang lalabas na siya nang tawagin siya ni Xavier. My labs. Don't you like coffee? Nakakalokong tanong ni Xavier at itinaas pa ang tasang pinagtimplahan niya. No. And please tigilan mo nga ako, Xavier, sa katatawag ng my labs kung ayaw mong samain kay Diane.
At tuluyan na nga siyang lumabas. Lakas talaga ng trip ni Xavier sa kanya minsan. Baka mamaya niyan ay maniwala pa si Sir Carlo at mawalan pa siya ng pag-asa. Sa kabilang banda. So matagal na kayong magkaibigan ng sekretary ko. Anyang tiningnan lang ang nilabasan ni Stella. Ewan niya ba? Parang interesado siya sa cute na sekretarya niya at parang ayaw niya na ganun silang ka-close ni Zek. Kanina pa siya nainis. Pinipilit lang niyang ngumiti. 4 years. Why? Do you like her? Diretsahang tanong nito. No. I'm just curious about the two of you. The way you treated each other a while ago. Buti okay lang kay Diane. Kunwari sabi na lamang niya. Diane is her cousin. Actually sanay na yon sa pang-asar ko sa pinsan niya. Pinagtripan ko lang siya today kasi hindi na naman niya nasipot ang ka-blind date niya nung Sabado. Wala rin akong epekto sa kanya kahit si Lance. Baka sa'yo meron. Tingnan natin. Tawang-tawang sabi nito. Si Lance. His brother. Nalukot bigla ang mukha niya. Nakikipag-blind date ba siya lagi? Nililigawan ba siya ng kapatid ko? Sunod-sunod na tanong niya at hindi na niya mapigilang mapangiti. Napatigil si Xavier sa paghigop ng kape at matamang tiningnan siya. Seriously Carlo? You like Stella do you? Pang-aasar na tanong nito. The way you ask. Iisipin kong may gusto ka talaga sa kanya. Lumabas ka na nga lang Zek. Pag-iwas na lang niya rito. I will. Pero sasagutin kita dude. First time niya lang sana if ever natuloy nung Saturday. Satisfied. Anito at tumayo na. Kumindat pa ito sa kanya na ikinainis niya. Hindi pa rin talaga ito nagbabago. Lakas pa rin ang sapak sa ulo. Napangiwi na lang ito nang tumama ang binato niyang ballpen sa ulo nito. One more thing. Si Stella ang gustong pakasalan ng kapatid mo. Kaya bilisan mo. Dugtong pa nito. Napatingin naman siya sa dalaga na nasa labas at halatang busy na busy. Maya't mayay iniaangat nito ang telepono. Napangiti siya nang ngumiti ito. Feeling tuloy niya ay siya ang niningitian nito. Ang cute lang naman kasi niya. Maganda rin siya kung tutuusin. Sexy at hot din. Napapitlag siya nang mag-ring ang cellphone niya. Si Lorraine. God. Wala pang 2 araw ay nagkakasala na siya sa nobya niya. Mabilis lang ang pag-uusap nila ng nobya. Hindi ba siya nito na-miss? Tumawag lang ito para ipaalam sa kanya na may bagong project ito. May inoffer daw rito na bagong project na nakabase sa US. 3 years contract daw ayon. Ayaw niya sana pero mukhang desidido ito. Ano pa nga bang magagawa niya? Lalo pa at wala siya roon sa tabi nito. Nakakalungkot mang isipin pero kailangan niyang tanggapin. Panay tuloy ang tanong niya sa sarili kung mahal ba siya ng nobya o baka one-sided lang ang nararamdaman niya. Sinubsob na lang niya ang sarili sa trabaho para malibang. Lumipas ang mga araw. Lalo yatang gumagwapo sa paningin niya ang kanyang boss. God. Iba na ito. Kaso ay laging seryoso at istrikto ito pagdating sa trabaho. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit parang namiss niya ang pagkapilyo nito gaya nung unang dating nito. Paminsan-minsan naman ay nang-asar ito sa kanya. Mas malala pa kay Xavier. Natuturon-on siya lagi kapag maharot ito. Napatigil siya sa pagtatype ng letter na pinapagawa ng boss nang tumunog ang cellphone niya. Tita Veronica is calling. Mabilis na pinindot niya ang screen para sagutin ang tawag nito. Hi tita. Kumusta po? Nakangiting bungad niya. Hello iha. I'm always fine. Miss na kitang bata ka. Nagtatampo na ako sa'yo. Hindi mo na ako dinadalaw rito sa bahay. Hindi mo ba ako namimiss? Patampong saad nito. Tita naman of course namimiss na kita. Lalo na ang luto mo po. Medyo busy lang po kasi rito sa opisina. Paliwanag naman niya. Pero mukhang walang effect. Whatever Stella. Ang sabihin mo hindi. Gets na niya ang gustong iparating nito. Fine. Diyan ako magdi-dinner tita. Sabi na lang niya. Kilala na niya ang ginang. Ganito ito kapag naglalambing sa kanya.
Para na kasi siyang anak nito. Kung papayag nga lang daw siya na magpaampon ay aayusin daw agad nito ang mga papeles. Buti naman at dadalawin mo na ako. I'll cook for you, baby. Anong gusto mo? Baka sa boses nito ang tuwa sa sinabi niya. Pakbet and chicken curry na lang, tita. Paborito niya ito. Ilang beses nang niluluto ito ng ginang kapag alam nitong dadalaw siya. Masusunod, baby. Sumabay ka na lang kay Carlo, ha? Siguradong nag-commute ka na naman. Ipapa-junk shop ko na talaga ang kotse mo. Hindi mo naman ginagamit. Alam na alam talaga ng ginang. Sigurado siyang tumawag na naman yan sa guard para e-check. Tita ko din po kasi ngayon. Palusot niya. Don't me, iha. I know you. See you later na lang, baby. Sabay pindot ng end button. Para talagang nanay ang dating ng ginang sa kanya. Gustong gusto niya iyon syempre. Maaga kasi siyang naulila sa ina. Kaya masayang masaya siya kapag kasama si Tita Veronica. Pero ngayon ay parang ayaw na niyang maging ina ito. Dahil kay Carlo. Mother-in-law pwede. Napangiti siya sa isiping yon. Pantasya pa more. Anya sa sarili. Nagulat siya nang biglang may humampas sa braso niya. God. Sabi niya nang lingunin ang humampas. Si Zek. Buwisit. Pinanlakihan lang naman niya ito ng mata. Hey, you're cursing me. Tulala ka kasi, my labs. Daydreaming, ganon. Saad nito? Sino ba yan? Si Lance o si Carlo ba? Dugtong pa nito sabay halakhak. Shut up. Pwede ba? At hindi si boss ang dinedaydream ko. Pagsisinungaling niya. Okay, fine. Then who? Nakangiting tanong nito. Si Kim Soo. Sabi na lang niya. Koreano na naman. Nilamon na kayo ng Koreano. Even si Daen ay hindi mo na makausap ng maayos. Dapat niyan ay iba niyang mga palabas na yan. Mahabang litanya nito. Eh kung ikaw kaya ang iban ko sa department namin. Balik niya rito. Joke lang naman. Yayayain lang naman kitang mag-lunch mamaya. Pagko ay sabi nito. Treat mo. Pabirong sabi niya. Yes. Ililibre kita, my labs. Kumindat pa ang mukong. Okay. Makakatipid na naman ako. Nakangiting sabi niya. Stella. Napatingin siya sa pintuan nang biglang may nagsalita mula roon. Si boss pala. Agad na tumalima siya papasok ng opisina nito nang sinenyasan siya nito. Ang possessive naman ng future boyfriend mo. Nakangiting biro ni Zek sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Mamaya niyan ay itsismis nila ako rito. Natatawang sabi niya sabay hampas sa braso nito at mabilis na tinungo ang pinto ng opisina ng boss niya. Nilingon niya si Zek at sinenyasan na umalis na. Pinanlakihan niya pa ito ng mata nang kumindat ito. Ang lakas ng sapak talaga nito sa ulo. Gaya ng nakaugalian niya ay kumatok muna siya saka binuksan ang pinto. Naabutan niyang nakasubsob ito sa table nito. Malaya na naman ang mga mata niya sa pagtitig dito. Lalo lamang lumalalim ang pagtingin niya sa binatang boss. Bigla namang nagtama ang kanilang tingin. Are you done checking me out? God. Mabilis niyang iniwas ang matang nakatitig dito at mabilis na naglakad palapit ng mesa nito. May kailangan po ba kayo, sir? Naiilang na siya sa paraan ng pagtitig nito. Hindi ito sumagot. Bagkus ay tumayo patungong pintuan at narinig na lang niya ang mahinang click ng paglock ng pinto. Kabado na siya. Kinabahan lalo siya nang marinig ang pagbaba ng blinds ng glass window. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdamang papalapit na ito sa gawin niya. May nagawa ba siyang kasalanan dito? Gusto niyang tanungin ito pero kinakabahan talaga siya. Napapitlag siya nang magsalita ito. Tell me, Stella. Everyday ba ay ganyan kayo kalapit ni Zek? Naglalandian. Palapit ng palapit ito sa kinaroroonan niya. Jealous. Ay ang possessive nga. Anya sa sarili. Gusto tuloy niyang matawa rito. Pero hindi siya nagpahalata. Hindi naman po kami naglalandian, sir. Nag-uusap lang. Pagkuay sabi niya at tinitigan ito. Diretso lang itong nakatingin sa kanya.
Hindi naman siya natinag sa paraan ng pagtitig nito. Pero napaatras siya ng isang dangkal na lang ang pagitan nila. Napahawak siya sa dibdib nang maramdamang hindi na normal ang tibok nito dahil sa sobrang lapit ng binata sa kanya. Lalo pa itong lumapit sa kanya, kaya napaatras ulit siya. At dahil mesa na ang kasunod ay napaupo siya. Napasinghap siya nang nilapit nito ang mukha sa mukha niya para magpantay sila, at saka nito tinukod ang kamay sa magkabilaan niya. "What have you done to me, Stella?" Nalilitong tanong nito at hindi inaalis ang titig sa kanya. Napalunok naman siya. Naguguluhan siya sa tanong nito. Napakagatlabi tuloy siya. Pero mali yata ang ginawa niyang pagkagatlabi. Napatingin kasi ito sa labi niya. Iba ang emosyong nilalabas ng mga mata nito. Parang may pagnanasa. "Don't do that again or else pagsisisihan mo." Paos na sabi nito at titig na titig sa kanya. Lalo naman siyang naguguluhan. "Po, Anya. Don't bite your lip, babe. God. I'm turning on. Sir." Hindi sinasadya ay napakagatlabi ulit siya. God. He cursed again. Walang sere-seremonyang hinawakan nito ang ulo niya at sinunggaban ang labi niya. Nagulat pa siya sa una. Mapusok ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Hindi na niya namalayang tinugon na pala niya ang mapupusok na halik nito. Napaungol pa siya. Ang sarap ng sensasyong dala ng halik nito. Ganito pala ang pakiramdam ng may kahalikan. Hingal na hingal sila nang maghiwalay ang mga labi nila. Tumitig ito sa kanya pero agad ding binalikan ang labi niya. Mas lalong lumalim ang tagpong iyon. Malikot na ang kamay ng binata. Hindi na niya namalayang napasok na ng kamay nito ang pangitaas niya. Napasinghap siya nang lumapat ang kamay nito sa dibdib niya. Napakapit siya sa ulo nito. Ang init-init na ng pakiramdam niya. Akmang iaanhok na nito ang bra niya nang biglang may kumatok. God. Tiningnan siya nito nang may pagnanasa. Wrong timing naman ang kumatok na yon. Halatang nainis ito. Para namang binuhusan siya ng tubig sa pagkabigla. Naitulak niya ang boss at agad na inayos ang sarili at mabilis na tinungo ang pinto. Nilingon niya muna ang binata. Nakaupo na ito sa swivel chair nito. Tinitigan muna siya nito at maya-maya ay tumango ito. Agad na binuksan niya ang pintuan. Niluwa naman ito ang VP ng kumpanya nila. Si Sir Mike. Yumuko siya at pinadaan niya muna ito para makapasok sa mabilis na lumabas at isinara ang pinto. Hindi na niya inabalang tingnan ang binata. Imbes na sa desk dumiretso ay tinungo niya ang comfort room. Hiyang-hiya siya sa ginawa niya. God. I can't resist your charm. Naisatinig niya tuloy at mabilis na naghilamos ng mukha. Pulang-pula yon at hindi pa rin nawawala. Pati ang init ng katawan niya. Ano na lang ang sasabihin nila Tita Veronica kapag nalaman ang kagagahan niya. Pero napangiti siya nang hawakan niya ang kanyang mga labi. Ganon pala ang pakiramdam ng hinahalikan. Lalo na ng taong gusto mo. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin at kinapa ang mga labi. Napatigil siya nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng ladies' room at narinig ang boses ng mga kababaihan. Mabilis siyang lumabas at ninitian ang mga ito. Pasalampak na umupo siya sa sariling upuan at tumingin kung nasaan ang opisina ng lalaking kahalikan niya kanina. First kiss. Sa first man na hinangaan niya kahit sa maikling panahon lang. Saan kaya sila aabot kung walang kumatok? Napangiti ulit siya sa isiping iyon. Ngunit bigla niya ring binawi iyon nang marinig ang pagbukas ng pintuan nito at iniluwa ang lalaking pinagpapantasyahan niya kasunod ang VP nila. Napatuwid siya ng upo at nagkunyaring busy. Narinig niyang nagpaalam si VP. Napatingin siya sa kinaroroonan nito ngunit biglang bawi dahil nakatingin din ito sa kanya. Nakita niyang tumalikod na ito papasok ng opisina nito. Nakahinga siya nang maluwag nang marinig ang pagsara ng pinto. Maghapon niyang gustong iwasan ang binata. Kaya pagdating ng lunchtime ay sinundo na niya si Zek sa opisina nito para lang makaiwas sa boss niya. Gusto man niyang iwasan ng tuluyan ay hindi niya magawa dahil boss niya ito at secretary lang siya. Pero 2 beses lang yata siyang pumasok sa opisina nito ng hapon. Hindi niya namalayan ang oras. Mag-aalas 5 na. Napatingin siya sa cellphone nang mag-vibrate ito. Si Tita Veronica.
God. Nakalimutan niyang doon siya magdi-dinner. Ibig sabihin ay makakasama niya ang boss niya. Binasa niya ang text nito at napangiti sa mensahe nito. See you later baby. Sarap lang sa pakiramdam ng may nanay. Bigla niya tuloy na miss ang kanyang ina. Napahawak siya sa dibdib. Masakit pa rin para sa kanya ang pagkawala nito. Naramdaman niyang may tumulong mga luha mula sa mata niya. Niligpit at nilinis niya muna ang mesa. Mabilis na pinunasan ito ng pamunas na may alkohol at naghanda na para umalis. Ayaw niyang sumabay sa boss niya, kaya nagpatiuna na siyang lumabas. Bahala na si Batman pag pinagalitan siya. Mukhang nagtaka naman ang mga kasamahan niya. Nginitian niya ang mga ito at niyaya na ring umuwi. Nagbook na rin siya sa Grab app niya para may masakyan agad habang nasa elevator. Saktong paglabas ng building ay nakaabang na rin ang kotse na sasakyan niya. Napatigil siya sa paglalakad nang mag-ring ang cellphone niya. Napakunot ang noo niya nang makitang unregistered ang numerong tumatawag. Hindi na niya pinansin at mabilis na sumakay sa kotse na nakaparada. Nagring ulit ang hawak niyang cellphone. Hindi pa rin niya sinagot. Hindi talaga niya ugaling sagutin ang mga unknown number. Sa inis niya ay na-silent niya ito. Inis naman na ibinato ni Carlo sa couch ang cellphone na hawak. God. Nakaraming missed call na siya pero hindi pa rin sinasagot ni Stella ang tawag niya. Tinungo niya ang nakasabit na quote pati cellphone at mabilis na nilisan ang opisina. Hindi nagpaalam ang dalaga sa kanya. Dati naman ay nagpapaalam ito. Dahil siguro sa nangyari kanina sa opisina niya. Maghapon din siya nitong iniwasan at hindi ito tumitingin sa kanya ng diretsyo. Nakokonsensya siya. Pero hindi niya pinagsisisihan ang paghalik dito. Dahil sa isiping iyon ay nag-init na naman ang pakiramdam niya. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang puso niya. Napalingon siya sa cellphone nang nagring ito. Ang mama niya. Sinagot niya at pinindot ang loudspeaker button. Ma, I'm coming. Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang pinutol ito ng kanyang ina. Kasama mo ba anak si Stella? Tanong nito. Lagot. She's not here. Mama, baka nauna na. Sabi na lang niya. What? I told her na sumabay sayo. Yun lang at ibinaba na nito ang tawag. Seriously? Mukhang mas mahal pa nila si Stella kaysa sa akin. Naiiling na sabi niya sa sarili nang nawala ang ina sa kabilang linya. Habang nasa biyahe ay panay pa rin ang tawag niya sa dalaga. Inis na hinampas niya ang manibela. Hindi pa rin ito sinasagot ang tawag niya. Napalingon siya sa kanyang phone nang may nag-pop up na notification. It was Lorraine. She's calling via messenger. He almost forgot that he has a girlfriend. Mabilis na sinagot niya ang tawag nito. Han, I've been trying to reach you but your phone is always busy. Pick me at the airport. I'm here, hon. I missed you. Malambing na sabi nito. She's here. Hindi niya inexpect na uuwi ang nobya niya. Napangiti siya. Bigla niyang na-miss ang nobya. Excited na nag-U-turn siya at binaybay ang daan patungo sa airport. I missed you too, hon. Wait for me there. I'm on my way. Masayang sabi niya at pinatay ang linya. Pasalamat siya at hindi masyadong traffic. Mahigit 45 minutes lang din ang biyahe papuntang airport. Tinext niya muna ang nobya na pababa na siya ng sasakyan. Pababa na sana siya ng sasakyan nang nag-text ang mama niya. Nandoon na raw si Stella. Bigla na naman siyang naguluhan sa nararamdaman. Nandito siya ngayon sa airport para sunduin ang nobya pero bakit parang nawala bigla ang excitement sa pagitan nila ng nobya niya. Nagtipa muna siya ng mensahe sa ina. Saying na nasa airport siya para sunduin ang nobya at tuluyan ng bumaba at pumasok na sa loob. Ilang saglit lang ay natanaw na niya ang nobya. Kumaway siya nang ngumiti ito. Patakbo namang niyakap siya nito at hinalikan sa labi. Bakit ganon? Lorraine's kiss is different from Stella's kiss. Napatitig ito sa kanya nang mapansing natigilan siya nang halikan siya nito. Is there something wrong, Han? Pagkuay tanong nito. Nothing, Han. Pagod lang siguro sa work. Iyon lang at hinapit na niya ito para halikan. Stella's POV.
Saktong alas 6 nang dumating siya sa bahay ng mga Guevara. Si Manang Belen. Ang mayordoma ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Napangiti siya nang niyakap siya nito. Lagi niya itong kausap kapag dumadalaw siya rito, kaya napalapit sila sa isa't isa. "Namiss kita, anak." Anito at iginiya siya papasok ng bahay. "Namiss din kita, Manang Belen. Tapos na po ba kayong magluto ni Tita Veronica? Tulungan ko na po kayo." Nakangiting sabi niya. "Naku, wag na, iha. Katatapos lang namin." Nakangiting sabi nito. Dumiretso sila sa dining room. Pagpasok nila roon ay nakatalikod si Tita Veronica. Sinenyasan niya si Manang Belen na magdahan-dahan. Agad naman na niyakap niya si Tita Veronica mula sa likod. Sabay sabing, "I missed you. Buti na isipan mo pa akong dalawin dito. Kung hindi pa ako naglambing ay hindi ka pupunta." Sabi nito na parang nagtatampo. Napahagikik siya sa narinig at sinilip ang mukha nitong nagtatampu-tampuhan. Napangiti naman ito sa ginawa niya kaya inulit niya ang sinabi niya. "I missed you, tita." Anya. Nilingon na siya nito at niyakap. "You're forgiven." Nakangiting sabi nito. "Hay. Magpaampun ka na kasi sa amin. Para may prinsesa na kami rito." Pagko ay sabi nito. Napangiti si Manang Belen nang lingunin niya ito. Alam kasi nito na matagal na siyang kinukulit ni Tita Veronica. "Tita, hindi naman sa ayaw ko." Hindi na niya natuloy ang sasabihin nang biglang pinutol nito. "Fine. Then marry my son." Nagulat siya sa sinabi nito. Yung totoo. Pinamimigay na nito ang anak. Pero sino? Si Lance o Carlo? Kung si Lance, kaibigan lang ang tingin niya rito. Yes. Guwapo rin ito. Hindi rin mahirap mahalin. Pero malakas ang dating sa kanya ng boss na si Carlo. She's attracted to Carlo. Kahit wala pang 2 linggo niya itong nakakasama sa opisina. Iba na ang nararamdaman niya para sa binata. Po. Pakasalan mo si Lance, Stella. Matututunan mo rin namang mahalin ang batang yon. Anitong parang nakikiusap. Napakamot siya ng ulo sa sinabi nito. Nginitian niya ito at dinampot ang mga kutsara para tulungan ito sa pag-aayos ng mesa. I know that face. Kung si Carlo. Bigla namang sabi nito. Napatigil siya sa pag-aayos ng kutsara nang marinig ang pangalan ng binata. Hindi na niya ito sinagot pero nginitian niya pa rin ito. Kaso may girlfriend na siya, anak. Sa katunayan niyan, kaka-text niya lang na susunduin niya si Lorraine sa airport. How sad. So may girlfriend na pala ito. Bakit pa siya nito hinalikan kanina? Bigla tuloy siyang nalungkot. Pero hindi na niya pinahalata sa dalawang matanda. Pinipilit niya pa ring ngumiti. Hihintayin daw nila ang pagdating ng dalawa kaya nagbihis muna siya sa kwartong laging inuukupan niya. Sabik sa babaeng anak ang mag-asawa kaya may kwarto silang pambabae ang design. Sayang at hindi pinagkalooban ng babaeng anak ang mga ito. Nang dumating siya sa buhay ng mga ito ay siya na ang gumagamit ng kwarto kapag nandito siya. May mga damit din siya roon na binili sa kanya ni Tita Veronica. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay tita na papasok sa music room ng mga ito. Pag gantong nalulungkot siya ay nakikinig siya ng music o di kaya ay nagpe-play ng piano o ng gitara. Tatawagin na lang daw siya kapag dumating na ang mga ito. Madami na rin naman silang pinag-usapan ng tita niya kaya naisipan na lang niyang magkulong sa music room. Kay Lance lahat ang mga instrumento na nandito sa loob. Isa kasi itong miyembro ng isang sikat na banda. Minsan ay napagkakasunduan ng banda nito na mag-practice dito. Kaya kumpleto ang gamit. Pero wala ito ngayon sa Pilipinas dahil sunod-sunod ang concerts nito abroad. Hindi rin siya nito nakakalimutang tawagan kapag may free time ito. Namiss niya bigla ang makulit na kaibigan nang makapasok sa loob. Mas pinili niya ang piano na gamitin. Napalingon siya nang pumasok si Manang Belen. May dala itong juice. Makikinig din daw ito sa kanya, total wala pa naman daw nagagawin. Naupo ito sa couch na naroon. Una niyang tinugtog at kinanta ang paboritong Every Time ni Britney Spears. Pumalakpak naman si Manang Belen. Nag-request din ito na kung pwede raw ay kay Imelda Papin naman.
Napangiti siya at sabay na nagtipa sa piano sa katinugtog at sinabayan ng kanta ang isang linggong pag-ibig. As usual. Bilib na naman ito sa kanya. Pagkatapos nitong pakinggan ang ni-request ay nagpaalam na ito. Always remember us this way ni Lady Gaga naman ang sinunod niya. Yan ang ilan sa kinanta niya at ang panghuli ay ang pinakapaborito talaga niya. Ang I'll Never Love Again. Nagulat pa siya nang may narinig na nagpalakpakan sa likod niya. Paglingon niya ay nandoon sina tita, tito, ang dalawang katulong at si Manang Belen ulit. Mga nakangiti ito. Kanina pa po kayo dyan. Napangiti siya sa mga audience niya. Wala pa ring kupas iha. Napakagaling mo pa ring kumanta. Kaya na in love sa'yo ang bunso namin. Ani tito. Nakangiting lumapit ito sa kinaroroonan niya at niyakap siya. Gumanti naman siya ng yakap dito. Napansin niyang nagsalisan na ang mga katulong na nasa pinto nang nginitian niya ito. Kaya nakita niyang may nakasandal sa labas ng pintuan at tanging braso lang nito ang tanaw niya. Mukhang nakapamulsa ito. Pero maya-maya ay umalis din agad. Alam niyang si Carlo ito. Narinig kaya siya nitong kumanta. Binalingan niya si tita na nakangiti rin at nilapitan siya nito. Dumating na raw ang dalawang hinihintay. Si Carlo at ang nobya nito. Sumunod siya sa mag-asawa nang yayain na siya ng mga nito. Pagpasok nila ng dining room ay sakto namang pinaghihila ng upuan ng boss niya ang nobya nito. Napatingin ito sa gawin niya. Nginitian niya si Manang Belen nang pinaghila siya nito ng upuan. How she wish na si Carlo ang maghila nun. Poor Stella. Anya sa sarili at pinakalma ang broken-hearted na puso. Nagpasalamat siya rito. Maya-maya ay ipinakilala siya ng binata sa nobya. Matamis naman niyang nginitian ang nobya nito. Malambing masyado itong magsalita and it sounds pa baby for her. Or maybe she's jealous. Panay naman ang ngiti niya kina tita at kay tito habang pinagmamalaki siya nito sa nobya ng binata. Halata namang walang interes sa kanya ang babae na ikinangiti niya ng maganda. Bored ka na te. Nais niya iyong isatinig. Wala na naman sa sarili na napangiti siya ng maganda. Pero napawi ang ngiti niya nang mahuling nakatitig ang boss niya sa kanya. Ibinalik niya ang tingin sa pagkain. Narinig niyang napawaw ito nang sinabi ni Tita Veronica na puro paborito niya ang nakahain sa mesa. Maya-maya ay parang bata siyang napawaw nang ihain ni Manang Belen ang paborito niya. Ubing halaya. You will like it iha. Taste it. I prepared it for you. Binalingan niya si Tita Veronica na nakangiti. Thanks tita. I love you. Mabilis na kumuha siya at tinikman ito. Oh God! How I missed this tita. Ang sarap nito. Napapikit siya at ninamnam ito. Pagmulat niya ay natigilan siya nang mapansing titig na titig sa kanya si Carlo. Pagkuay na pangiti ito sa kanya. She pouted her lips. Napansin niyang napataas ng kilay ang nobya nito at tiningnan ang boss niya. Nagulat siya nang magsalita ang babae. Mukhang close po kayo masyado tita sa sekretary ni Carlo. Ito? Yes super. Parang anak ko na iyang batang yan. Soon to be my daughter. Masaya namang naisatinig nito. Nakangiti naman si Tito Arturo na sumang-ayon. Napakunot noon naman ang boss niya. Oh I see. Sabi lang ng nobya ng boss niya na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pagbalik ng bunso ko na si Lance. Pipilitin ko na mag-propose kay Stella. Ani Tita Veronica. Alam na niya ito pero hindi lang kasi niya na-expect na sasabihin ito sa harapan ng dalawa. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Lorraine. Tita. Hindi pa naman namin napag-usapan yan ni Lance. And alam niyo naman pong. Hindi na naman siya nito pinatapos. He loves you iha. Kaya matutuwa yon pag sinabi ko. Ninitian na lang niya ito. Ayaw niya lang mapahiya ito kaya hindi na siya nagsalita. Natapos ang hapunan nang hindi na siya tinitingnan ng binata. Narinig niyang nagpaalam naman ang dalawa na pupunta sa kondo ng binata. Doon daw muna ito maglalagi ng 1 buwan. Lalo naman siyang nilukuban ng lungkot sa isiping magsasama ang dalawa sa kondo nito. Nagpaalam na rin siya pagkaalis ng dalawa. Ipinahatid siya ng mag-asawa sa driver.
Nung una ay tumanggi siya pero mapilit talaga ang mga ito kaya napilitan na naman siyang magpahatid. Maaga pa naman at 8:30 pa lang. Tinext niya si Zek. Agad namang nag-reply ito. Niyaya niya ito na mag-bar hopping. Nagtaka pa ito nung una dahil hindi naman siya masyadong nagpupunta sa mga ganong lugar. Bumaba siya sa fast food na malapit sa lugar na napagkasunduan nila ni Zek. Ayaw niyang magpahatid sa mismong bar dahil alam niyang magtatanong ang dalawang matanda rito. Nagpasalamat muna siya bago bumaba. Pagdating niya sa JL Lounge ay sakto namang dating ng kaibigan niya. Napangiti naman ito sa kanya at niyaya na siya sa loob. Parami ng parami ang mga taong nagdadatingan sa JL Lounge. Nalaman din niyang pag-aari ni Zek ang bar. Pumasok muna sila sa opisina nito. Napasalampak siya sa sofa na naroon. Problema mo may labs. Tumabi ito sa kanya. Yan na naman siya. Pero this time parang concerned ang tono ng tanong nito sa kanya. Nothing. Gusto ko lang maglibang. Anya. Hey. Maglibang. Question mark. It seems you have. Pagkuway tumayo ito at hindi na siya nito pinilit na magsalita. Nanibago yata sa kanya. Naglagi sila roon ng 10 minuto dahil may pinirmahan muna ito sa table niya. Matapos iyon ay tumayo na ito at niyaya siyang lumabas. Lumapit sila sa counter. May nagmimix ng inumin doon. Ladies drink ang inorder nito sa kanya. Mabilis na hinanda ng lalaki ang inorder ni Zek para sa kanya. Niyaya siya ni Zek na sumayaw pero tumanggi siya kaya naiwan siya sa bar counter. Matamis na ngumiti ang lalaking nasa counter. Ginantihan niya naman ito ng ngiti. Bago ka lang dito. I'm Dave. Pakilala nito sa kanya habang malaki ang ngiti. Gwapo pala nito pag nakangiti. Hinawi nito ang buhok na nakalaylay. Nakaponitail pala ito. Saka lang niya napansin. Hindi naman gaano kahaba ang buhok nito. Lumiwanag ang mukha nito nang hinawi ang buhok. Ang ganda ng pares ng mata nito. Blue eyes. Mukhang may lahing banyaga. Stella. Pakilala naman niya. Boyfriend mo si boss. Nginuso nito si Zek. No, we're just friends. Mabilis na sabi niya. Mabilis pa sa 4:00 kung makatanggi ah. Natatawang sabi nito. Natawa na rin siya sa sinabi nito. Habang lumalalim ang gabi ay padami na ng padami ang nainom niya. Sinubukan niya ang brandy na pinagmamalaki ni Dave kanina. Marami na rin silang napapagkwentuhan ng binata. Para bang matagal na silang magkakilala. Nakagaanan niya agad ito ng loob. Hanggang ngayon ay wala pa si Zek. Dumating kasi bigla si Dean, kaya mas pinili ng dalawa ang mag-moment sa opisina ni Zek. Maya-maya ay nagpaalam muna siya kay Dave na pupunta sa ladies' room. Medyo tipsy na rin kasi siya dahil sa nainom. Tiningnan niya ang dance floor. Yung iba ay nakatayo lang. May mga todo hataw at may mga naglalandian din. Lalong umingay ang kapaligiran ng mga oras na yon dahil sa mga taong nagsidatingan. Parang ngayon pa lang yata nagsisimula ang gabi. Paglabas ng ladies' room ay inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa para i-check ang oras. Muntik pa yung mahulog nang mabangga siya ng lalaking nakasalubong sa hallway. Buti na lang at nasalo niya agad. Nakalagpas na ito sa kanya. Hey, careful! Nagulat siya nang magsalita ito. Napalingon siya dahil pamilyar ang boses nito pero nakapasok na ito sa men's room. Napailing naman siya. Hindi naman siguro si boss yun. Siguradong ang sarap na ng tulog noon kasama ang nobya niya. Nainis tuloy siya nang maisip ang lalaking naging dahilan para makalimot siya kahit saglit. Pagdating sa counter ay humingi ulit siya ng mainom kay Dave. Hey, may pasok ka pa bukas. Gusto mo ihatid na kita? Mukhang mamaya pa uuwi si boss. Nakaduty ka kaya? Saka high tolerance ito pagdating sa alcohol. Natatawang sabi niya kahit nahihilo na siya ng kaunti. Natawarin ito. Hanggang 1 AM lang kaya ako. May pasok din ako bukas. Maya-maya ay sabi nito. Talaga? Ang sipag mo naman kung ganun. Kinindatan siya nito at matamis ng initian. Ano pala ang trabaho mo? Pagkuway tanong niya. Hotelier. Anito at matamis ng umiti. Oh, I see.
I think we're close now. Are we? Wanna ride with me? Tanong nito. Napatango naman siya sa unang sinabi nito. Okay, tawagan ko lang si Zek. Ayokong kumatok at baka mabitin sila. Pabirong sabi niya na ikinatawa nito ng malakas. Nakuha naman nito ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos tawagan si Zek ay naupo na lang siya sa counter. Hindi na rin siya hinayaang uminom ng binata. Palingon-lingon lang siya sa lahat ng sulok ng bar. Pakiramdam niya kasi ay may nagmamasid sa kanya. Nang wala naman siyang napansing kakaiba, ay tumutok na lang siya sa ginagawa ni Dave. Hinintay niya na lang na matapos ang duty ni Dave. Sabay na silang naglakad mula sa counter. Marami pala ang nagpupuntahan dito. Habang naglalakad ay napalingon siya sa pinakasulok ng di sinasadyang may nahagip siya na mga matang nakatitig sa kanila. Si Carlo. Napaangat siya ng kilay. Kumibot naman ang mapupulang labi nito. So siya pala talaga ang nakasalubong ko kanina. Napapitlag siya ng tapikin ni Dave. Nginitian niya ito at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating sa parking lot ay mabilis na binuksan nito ang pintuan ng sasakyan nito. Inalalayan siya nitong makaupo. Sinuotan din siya nito ng seatbelt bago pumasok sa driver seat. Napaka-gentleman naman. Tahimik lang siya habang nagmamaneho ito. Sinabi na rin niya ang address ng kondo niya. Wala nang oras para umuwi ng Valenzuela kaya sa kondo na siya magpapahatid. Panay ang tingin ni Dave sa kanya habang nasa biyahe. Sleepy. Kung gusto mo ay matulog ka muna. Gigisingin na lang kita pag nakarating na tayo. Okay lang ba? Tiningnan niya ito. Yeah. Anito at ninitian siya sa kabinuksan ang stereo. Inayos niya ang sarili at pinikit ang mga mata kahit hindi pa inaantok at nahihilo lang siya. Parang gusto lang niyang matahimik kahit saglit. Pumailan lang ang Wonderful Tonight ni Eric Clapton kaya nakaramdam na siya ng antok. Maya-maya ay naramdaman na lang niyang may tumatapik sa kanya kaya napamulat siya. We're here. Malumanay na sabi ni Dave. Napatingin siya sa labas. Nasa tapat na sila ng building na kinaroroonan ng kondo niya. Hindi na kita mayayaya sa loob, Dave. Umaga na. Pabirong sabi niya. May next time pa naman. Anitong nakangiti at tuluyan nang lumabas at binuksan ang pintuan sa side niya. Inalalayan siya nito. Thank you, Dave, for the ride and it's nice to meet you. Sinserong sabi niya. Welcome. O, pasok na. Good night. Taboy naman ito sa kanya. Natawa tuloy siya sa ginawang pagtaboy nito. Tumalikod na rin siya papasok ng building. Kumaway siya rito bago pumasok at tumugon naman ito. Pagpasok ng kondo ay dumiretso agad siya sa kwarto at nahiga na. Ngayon lang talaga siya nakaramdam ng pagod. Wala sa sariling sinundan ni Carlo ang sinasakyan ng dalaga. Bigla kasing tumawag si Zek sa kanya kung may problema raw ba si Stella sa trabaho. Nanibago daw kasi ito dahil nagyayang magbar na hindi naman daw ginagawa ang bar hopping ever since. Curiosity brings him to jail lounge. Iniwan niya muna ang nobya sa kondo niya. Kanina pang nagngingit-ngit ang kalooban niya habang nakikipagtawanan ito kay Dave. Yes. He knew Dave. Kaibigan niya rin ito. Kaya hindi na siya lumapit sa dalawa at nanatili na lang sa sulok ng bar nila. Isa siya sa may-ari ng bar. Si Zek ang may pasimuno nun. Ito rin ang nagmamanage nito. Nagpa-part-time naman si Dave sa bar. Hindi niya rin pinangangalandakan sa lahat na isa rin siya sa may-ari. 5 silang co-owner ng jail lounge. Busy rin sa family business ang ibang kaibigan niya. Ganon din siya. Almost 5 years niyang pinamahalaan ang nasimulan ng ama na negosyo sa Italy. Minsan lang siya umuwi ng Pilipinas dahil ang mga magulang niya lagi ang bumibisita roon. Napansin niyang tumigil ang sasakyan ni Dave pero walang lumabas. Gusto na sana niyang sugurin para tanungin kung bakit hindi pa bumababa si Stella. God, I hate this kind of feeling. Anya sa sarili. Panay ang suntok niya sa manibela niya. Tumagal pa ito ng 20 minutes bago bumukas ang pinto ng kotse ni Dave at nakangiti pa na lalo namang niyang ikinainis. Inalalayan ito ang dalaga sa paglabas ng sasakyan. Nakangiti rin ito. Nakita niyang kumaway pa ito kay Dave. So this is the feeling of being betrayed. Wait.
Hindi naman sila ah. Porke ba tinugon ni Stella ang halik niya ay meron ng matatawag na sila? Eh di ba siya nga iyong may nobya? Napahampas ulit siya sa manibela niya. He knows the real score between Stella and his brother. Kaya wala lang sa kanya nung binanggit ng ina na ipakakasal ang dalaga sa kapatid. Ayaw niya rin maging in-laws ang dalaga. Ang hindi siya sigurado ay ang score ni Dave at ng dalaga. Mukhang nagkakamabutihan na ito. Sa sobrang inis ay pinaharurot na niya ang sasakyan pabalik ng kondo. Mahimbing na ang tulog ng nobya pagdating niya. Siya naman ay hindi pa makatulog kaya uminom muna siya ng beer. Naguguluhan na siya sa sarili niya. Pilit niyang tinitimbang ang dalawang babae. Ngayon lang niya nakilala si Stella pero bakit gano'n na lang kung makaasta siya? Hindi siya ganito kay Lorraine. May tiwala siya rito. Ni hindi nga niya naisip na sundan ito pag umaalis o may kakatagpuin. Nakalimang beer yata siya. Sa sobrang pagod ay hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Napadaing si Stella nang maramdaman ang sakit sa ulo niya. God. Nagsisisi tuloy siya kung bakit uminom pa. Mabilis na tinungo niya ang banyo at mabilis din na naligo. 6:30 pa lang naman. Magpapalate lang siya ng kaunti sa opisina. 7 na siya nang umalis at dumaan muna sa Jollibee saka nag-take out. Sinamahan niya ng macaroni soup at kape. Para siyang nakalutang sa ulap noong nasa elevator na siya. Dahil siguro sa galaw ng elevator at sa dami ng kasabay. Pagdating ng 15th floor ay kumaunti na lang ang sakay. Medyo nakahinga na rin siya ng maluwag. 3 floor na lang at makararating na rin siya. Nagpatiuna siya sa paglabas ng maramdamang parang nasusuka siya. Patakbo niyang tinungo ang desk para ilapag ang tinake out at dalidaling tinungo ang CR. Nasusuka talaga siya. Naglingunan ang mga babaeng ka-opisina niya nang makita siyang tumatakbo. Biglang nahawi ang hallway ng CR nang makitang nagmamadali siya papasok. Doon na niya tuluyang nilabas ang sama ng loob. Naabutan niya si Christine na naglalagay ng kolorete sa mukha. Nagulat naman ito sa nangyari sa kanya. What happened, girl? Tanong nito sabay hagod sa likod niya. Naparami ako ng inom. Hindi ko pala kaya, girl. Natawa naman ito sa sinabi niya. Hindi ka kasi nagyayaya kaya ganon. Sa sunod tawagan mo naman ako. Ayan tuloy. Pangungonsensya naman nito. Wala na siyang mailabas kaya naharap na niya si Christine. Friendly ito kaya masasabi niyang isa ito sa mga kaibigan niya sa kumpanya. Sige ba? Si Zek lang kasi ang naisipan kong tawagan. Hindi naman uminom ang loko. Nandyan na ba si boss? Pagkuway tanong niya. Naghilamos siya at nagpunas ng mukha para mabawasan ang pagkapula ng mukha niya. Wala pa yata. Wag mo na munang isipin yun. Pahinga ka muna sa pantry. Magkape ka para mabawasan yung hangover mo kahit hanggang 8. Sulsol nito sa kanya. Pero paglabas nila ng CR ay sakto namang dumating ang boss nila. Napangiwi si Christine. Seryosong seryoso kasi ang pagmumukha ng boss niya. Ni hindi nga nag-response sa bati nila. Ang sungit. Bulong ni Christine sa kanya. Kasunod pala nito si Zek at may dalang food storage. What's that? Tanong niya nang inilapag nito iyon sa table niya. Galing kay Davian. Dinaan niya kanina. Para daw sa hangover mo. Ewan ba kung bakit ang lakas ng pagkakasabi nito. Bigla tuloy na palingon ang boss niya. Nakakunot ang noo. Nginitian naman ito ni Zek. Halatang nang asar. Sinakyan na lang niya ito. Ang sweet naman ni Dave. Hiningi niya rin ang number mo. Binigay ko na. Baka tawagan ka nun mamaya. Mas lalo namang nilakasan nito iyon nang papasok na ng opisina si Carlo. Binatukan niya ito nang sumara na ang pinto. Boses mo naman. Sabihin na naman yan ang aga ko na namang nakikipaglandian. Natawa lang ito. Mukhang bad trip yung future mo eh. Sabay halakhak nito. Napasipol naman si Christine na ikinalingon niya. Kaya pala. LQ kayo ate. Pang-asar din nito. Shut up. Bumalik na kayo sa pwesto nyo. Baling niya kay Christine. Ikaw. Bumalik ka na rin sa lungga mo. Sabay tulak sa kaibigan. Sumunod naman ito pero binato niya ito ng lapis nang kindatan siya nito.
Napatakbo naman ito habang hindi maalis ang tawa. Napatingin siya sa pintong pinasukan ng boss. Anong problema kaya nun? Mabuti na rin siguro para hindi na siya umasa. Napatingin siya sa padala ni Dave. Bait naman talaga. Gentleman pa. Napahawak siya sa tiyan nang tumunog iyon. Nagugutom na siya. Tiningnan niya muna ang oras. 7:40 pa lang naman. Nagpaalam siya kay Christine at baka kasi hanapin siya ng boss. Binitbit niya ang pagkain at pumasok sa pantry nila. May naabutan pa siyang nag-almusal na ka-department. Pagkatapos kumain ay nag-toothbrush muna siya saka bumalik sa desk. Napansin niyang may nakadikit na sticky notes sa monitor niya. Tiningnan niya si Christine. Si boss ang nagdikit niyan. Anong sabi? Usyuso nito. Yung letter daw na pinapagawa niya. Sabi na lang niya. Binuksan niya ang computer at mabilis na nag-login. Sinend niya yon sa email nito pero wala pang 3 minuto ay tinawagan siya nito sa linya niya. I said dalhin mo rito. Print it. Iyon lang at binaba na. Oh. Napangiwi siya nang marinig ang malakas na boses sa kabilang linya. Dali-daling pinindot niya ang print command button at kinuha ang papel na lumabas sa printer. Pagpasok niya ay hindi niya ito nakita. Narinig niya ang pag-flush ng inidoro. Napatingin siya nang bumukas ang pintuan. Saglit na nagtama ang kanilang paningin at tinungo ng binata ang pantry na nasa loob nito. Paglabas nito ay may daladalang bowl na may lamang umuusok. Nilapag ng binata ang daladalang bowl sa may mesang napagitnaan ng couch. Doon niya lang napagtantong wonton mami ito. Nauna itong umupo. Sit. Malumanay na sabi nito. Napatingala ito sa kanya. What? Umusod ito at tinapik ang gilid na may space pa. Pinapaupo siya nito. Ang gulo naman ng lalaking ito. Kanina halos sigawan siya nito tapos ngayon naman ay okay na. Muntik na siyang mapasigaw nang hatakin siya nito. Napaupo tuloy siya sa mga hita nito. He chuckled. So you don't want to sit beside me because you like it here? Anito at ninuso ang kandungan. Kayo po kasi sir bigla na lang nang hahatak. Depensa niya. Mabilis na umalis siya sa kandungan nito at umupo sa tabi nito. Umusod siya ng kaunti para may space sa pagitan nila. Kainin mo yan. Pagkuay sabi nito. Po. Bingi ka ba o gusto mo lang subuan kita? Akma naman itong kukunin ang kutsara nang pigilan niya ito. Nilapag niya sa gilid ang daladalang papel at humigop ng sabaw. Sa susunod huwag kang uminom ng ganun karami. Malakas ang hangover nun. Nabigla pa siya sa sinabi nito. Tiningnan niya ito. I know you saw me last night. Tumango siya at kinuha ang tinidor para kumuha ng noodles. I'm sorry. Para po saan? Maang-maangang tanong niya. About kanina. Yung kanina lang ba? Gusto niya sanang isatinig. Okay lang po. Hindi ko lang po siguro naintindihan ang sulat mo. Totoo naman. Para kasing reseta ng doktor ang sulat nito. I'm sorry. Hindi ko kasi alam ang sasabihin. Hindi ko masabing pumasok ka rito para kainin ang dala kong mainiit na sabaw. Napapakamot sa ulo nitong sabi. Ang cute naman nito. So ganito pala mahiya ang isang Carlo. Salamat po rito sir. Anya at pinagpatuloy ang pagkain. Humigop ulit siya ng sabaw at nagsubo siya ng siomay. Napatigil siya sa pagmuya ng siomay nang mapansing titig na titig ito sa kanya. Ngumiti pa ito. I think I like you Stella. Napanganga naman siya sa sinabi nito. Doon niya lang naalalang may nobya na ito. Pero mali po yan. May nobya na po kayo. Ayoko pong maging third party sir. Ang ganda-ganda po ng nobya nyo. Walang-wala ako sa kalingkingan niya. Sikat at mayaman pa. Binitiwan niya ang tinidor at akmang tatayo ng hawakan nito ang braso niya. I know but I like you. Hindi ba pwedeng gustuhin mo rin ako kahit may nobya ako? Parang nagmamakaawa nitong sabi. Mapakla siyang ngumiti at umiling-iling. Naririnig niyo po ba ang sinasabi niyo sir? Sa tingin mo po ba ay fair kay Ma'am Lorraine yan? God I admit that I am attracted to you. Pero mali ito. Hindi ko pinangarap maging kabit.
Yun lang at hinawakan na niya ang kamay nito na nakahawak sa braso niya sa kapiniksiyon. Mabilis na lumabas siya mula sa opisina nito. Nagulat siya sa binitiwang salita sa binata. Yes. Umamin siya. Ang tanga niya, di ba? Marupok talaga. Simula nang umamin ang boss niya kaninang umaga, ay hindi na siya natahimik. Yes, kinikilig siya pero nanaig pa rin sa kanya ang katotohanang hindi pwedeng maging sila dahil may nobya na ito. Pero kung wala lang itong nobya, why not? Boto rin naman sa kanya ang pamilya nito. Pero kahit kailan ay hindi pumasok sa isip niya ang maging kabit. Napatingin siya sa cellphone nang may nag-text. Si Dave. Sinib na niya ang numero nito nang mag-text din kaninang 10 ng umaga. Nagpakilala ito. Binasa niya ang mensahe. Niyayaya siya nitong mag-dinner. Tiningnan niya ang direksyon kung saan ang opisina ng boss. Pilit niyang iwinawaksi sa isip ang nagyari kanina. Kaya napaya siya kay Dave para naman malibang siya. Simula nang pumalit si Carlo sa pwesto ng ama nito ay maaga na siyang nakauwi. 5:30 usually ay naka-out na siya. Pero ngayon ay inabot siya ng alas 6. Tinapos niya pa kasi ang report at saka naisipang mag-ayos na ng table. Napatingin siya kay Christine nang tinawag siya nito. Hey. Who's that? Ninuso nito ang bagong dating na babae. Sinundan naman niya ang ninunguso nito. Napataas ang kilay niya pero nalungkot din pagkuwan. Si Ma'am Lorraine. Girlfriend ni boss. Sabi niya at tinuon ang atensyon sa nililigpit. Alam niyang palapit na ito sa pwesto niya. Napatingin siya nang bumukas ang opisina ng boss. Si Carlo. Ang laki ng ngiti nito nang makita si Ma'am Lorraine. Hon. Ani Carlo. Patakbong nilapitan ni Ma'am Lorraine si Carlo at sinil ito ng halik. Napatingin ang binata sa kanya. Umiwas naman siya ng tingin. I like you pala ha. Anya sa isip nang maalala ang sinabi ng boss kanina. Ouch. Parinig ni Christine. Nilingon niya ito at pinanlakihan ng mga mata. Itagay na yan ate. Pang-asar pa nito. Narinig niyang bumukas ulit ang pinto ng opisina ng binata. Pumasok ang mga ito. Biglang kumirot ang dibdib niya. Masakit pala talaga. Mabilis na tinapos niya ang pag-aayos sa table at nilingon ulit si Christine na nagliligpit na rin. May date ako girl. Anyang ngumiti kunyari para hindi mahalata na nasasaktan siya. Talaga. That's my girl. Congrats then. Tumalikod na ito. Pero wala pang 3 hakbang ay nilingon ulit siya nito. Just ping me if you want to grab some drinks. Nakangiti nitong sabi at umalis na. Kinuha niya ang extra dress sa drawer niya at pumunta sa ladies room para magbihis. Lagi siyang may extra na damit dahil minsan ay may bigla ang lakad siya. V-neck loose casual high-waist long-sleeve dress na red iyon na hindi aabot sa tuhod niya. Kinabit niya rin ang belt. Napangiti siya sa sariling refleksyon. Bagay yun sa kulay niya. Sinuklay niya ng maayos ang buhok at inayos ang pagkalugay noon. Naglagay siya ng lip tint and shade. Bumagay lalo sa mukha niya at sa suot niya. Nang makontento na sa hitsura ay agad na lumabas na siya at kinuha ang sling bag. Tiningnan niya kung bukas pa ang ilaw ng opisina ng boss niya. Sarado na yon. Malamang nakaalis na sila. Stella. Mahinang bulong niya sa sarili. Magpapara na sana siya ng taxi nang may humintong pulang Bugatti na sports car sa harap niya. Nagulat pa siya nang makitang si Dave ang sakay nun. Hotelier. Naalala niya ang sabi nito sa kanya. Ang akala niya ay manager ito. Hindi kaya hotel owner. Napangiti siya nang bumaba ito at binuksan ang pinto ng sasakyan saka siya inalalayan. Thank you. Anyang nakangiti. Welcome. Nakangiting tugon din nito. Lalo namang gumawa po ito ng ngumiti. Patingin-tingin ito sa gawin niya habang nagmamaneho. Hey. Eyes on the road please. Nakangiting sambit niya. You look great tonight Stella. Papuri nito sa kanya. You too. At pinasadahan niya ito ng tingin. Mukhang kahit ano namang suot nito ay bagay naman dito. Tumigil ito sa isang mamahaling restaurant. Agad na binati sila ng manager.
Pinapakinggan lang nito ang sinasabi ng kausap pero maya-maya ay natigilan ito. Napatingin siya sa direksyon kung saan ito nakatingin. Ang boss niya at si Ma'am Lorraine. Binalik niya ang tingin sa binatang kasama at napakunot noo siya nang iniwan nito ang kausap at dalidaling nilapitan ang boss niya. "Hey man!" Agaw pansin ni Dave kay Carlo. Napatingin kay Dave ang boss niya at masayang tumayo at nilapitan ito. Maya-maya ay nilingan nito ang mata na parang may hinahanap. Napako ang tingin nito sa kanya. "How are you bro? I missed you. Ang tagal din nating hindi nagkita." Narinig niyang sabi ni Dave. "Likewise dude. May kadate ka?" Ani Carlo kay Dave. "Yes. Can we join here?" "God, Dave naman." Akma siyang tatalikod ng tawagin ng binata. Napatingin sa gawin niya ang nobya ng boss. Nakakunot ang noo nito. "Stella, come here." Siya naman si tangang sumunod. Napabuntong hininga siya. Pansin niyang titig na titig sa kanya ang boss niya habang papalapit siya. Pero kay Dave lang siya nakatingin. Ninitian niya ito ng matamis. "I'm sure magkakilala na kayo. So no need nang magpakilala." Sabi iyon ni Dave. Tumango naman ang boss niya. Maya-maya ay ipinakilala ng boss niya ang nobya nito. "Nice to meet you Dave." Halata naman ang amusement sa mukha nito. Guwapong-guwapo siguro kay Dave. Pagkuway binalingan siya. "It's nice to see you again Stella." Ani Lorraine sa kanya. Ninitian niya lang ito. Natapos ang dinner na yon nang hindi niya na-enjoy. Nailang siya sa panaka-nakang titig ni Carlo. Minsan ay nahuli niyang napapaangat ng kilay si Lorraine kapag nahuhuli nitong nakatingin si Carlo sa kanya. Kaunti lang ang kinain niya dahil nawalan na siya ng gana kanina pa. Nagpaalam din naman agad sila ni Dave sa dalawa. May pasok pa kasi si Dave sa jail lounge. Niyaya siya nito pero tumanggi na siya. Sinabi niya na lang na uuwi siya ng Valenzuela. Pero ang totoo ay sa kondo siya matutulog ngayon. Gusto niyang mapag-isa talaga. Feeling niya ay pagod na pagod siya sa buong maghapon. Masakit na rin ang ulo niya. Sumakit sa kaiisip sa boss niya. Parang gusto niya nga ulit uminom ng alak. Hinatid siya ni Dave sa MRT station na malapit at umalis na rin ito agad. Nang nakaalis na ito ay nagpara agad siya ng taxi pauwi ng kondo. Pero bumaba siya sa convenience store na isang kanto ang layo sa building nila. Bumili siya ng 7 boteng soju, Sprite, Yakult at mga pagkain na pampulutan. Wala na kasi siyang stock sa kondo. Sa Valenzuela lang meron. Gusto niya sanang tawagan si Christine pero nanaig ang hiya sa kanya. Naglakad na lang siya pauwi ng kondo. Nilabas niya ang cellphone at Bluetooth earbuds at nagplay ng kanta ng malapit na sa building niya. Can't Help Falling in Love ni Elvis Presley na kanta. Pero acoustic version na yun. Napangiti naman siya ng mapakla sa title. Tagos agad sa puso niya. Parang nananadya lang. Sa inis ay pinindot na lang niya ang next. Pagdating sa kondo ay nagluto muna siya ng pansit canton saka uminom. Nanunood siya ng Shadow Hunter habang uminom. Isa rin itong series. Maya-maya lang ay nakadalawang bote na siya. May amats na rin siya. Pag ganitong pagod at mahina ang puso niya ay mabilis siyang malasing. Kahit mixed soju Sprite at Yakult ito ay malakas pa rin ang tama. Akmang bubuksan na niya ang pangatlong soju nang marinig ang tunog ng doorbell. Napatingin siya sa wall clock. 12 na pala ng madaling araw. Pero sino naman ang bibisita sa kanya sa mga oras na ito? Inistop niya ang pinapanood. Tumayo siya para tingnan kung sino yon. Nagulat siya nang mabungaran ang binatang maghapong ng gulo sa isipan niya. Si Carlo. Seryoso ang mukha nito. "Hi." Alanganin nitong sabi. "Anong ginagawa mo rito? Late na." Malamig niyang sabi nang hindi pa rin pinapapasok ito. "Can I come in?" Nakatitig lang ito sa kanya. Langhap niya ang hininga nito. Mukhang nakainom din ang binata. Kabastusan naman kung hindi niya ito papapasukin, kaya tumalikod na siya at hinayaang nakaawang ng malaki ang pinto. Hindi man niya literal na sinabing pumasok, ay naintindihan pa rin siya nito. Narinig niya ang paglapat ng pinto. Maya-maya ay sumunod ito sa kanya.
Naupo siya sa dating pwesto at pinindot na ang play button ng remote para ipagpatuloy ang panunood. Napatingin naman ito sa mga bote ng soju. Soju, you're a fan of Korean, are you? Nakangiting tanong nito. Napatingin din ito sa poster ni na Chang-wook at Park Jo-eun sa wall niya. Isn't it obvious? Mataray na sabi niya at tinuon ang panunood ng Shadow Hunter. Naupo naman ito sa tabi niya. Hinawakan nito ang soju at binasa ang ibang nakasulat. As if namang naiintindihan niya. Akmang bubuksan ito ang isa ng hablutin niya. Tumayo siya at kinuha ang pitzel na ginamit at binuksan ito. Kinuha ang Sprite sa ref at Yakult. Nilagyan niya rin ng ice cube. Hindi niya napansing nakasunod na pala ang binata sa kanya. Pinapanood lang siya nito habang nakasandal sa pader. Sinimulan niyang paghaluin ang tatlo at tinikman. Tiningnan niya ang binata na tila aliw na aliw sa mga kilos niya. Wala akong whiskey dito kaya ladies, drink lang ang maiaalok ko sayo. Sabi niya at binitbit ang pitzel at naupo ulit. Narinig niyang tumawa ito ng mahina. May nakakatawa ba? Naiiritang tanong niya rito. Pabagsak namang naupo ito sa tabi niya. Nothing. Natutuwa lang ako sayo. Nakangiti pa ring sabi nito. Akmang guguluhin nito ang buhok niya pero inilayo niya ang ulo rito. Doon ka sa jowa mo matuwa. Wag sa akin. Nagsalin siya sa shot glass niya at ininom yon. Natigilan na naman siya nang mapansing nakatitig na naman ito sa kanya. Kanina ka pang titig ng titig sa akin. Parang kakainin mo na ako ng buhay. Can I? Naghahamong tinig nito at lalong napatitig sa kanya. Nang mapansing naiinis na siya ay kaagad na binawi nito iyon. Hey, I'm just joking. But if you let me. Hindi na natuloy nito ang sasabihin nang mapansing ang sama na ng timpla ng mukha niya. Okay. I'm sorry. Stop flirting with me. Please. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Mamaya niyan ay sugurin ako rito ng nobya mo. Bigla naman itong sumeryoso sa narinig. You know what? I'm happy kasi sabi mo kanina na attracted ka rin sa akin. Kung sakali bang wala akong nobya, may pag-asa ba tayo? Tanong nito na ikinatigil niya. Pero agad din namang siyang nakabawi. Wala. Mabilis niyang sagot. Ayaw niyang sagutin ito ng tama dahil baka mamaya ay maging dahilan talaga siya ng paghihiwalay ng dalawa. Pero sabi mo kanina ay attracted ka sa akin. Naguguluhan naman nitong sabi. It's a prank. Malakas na sabi niya pero pilit niyang pinapasigla ang boses. God. Ani Carlo. Napasabunot ito sa ulo at muli siyang tiningnan nito. Of course. Kaya wag na tayong maglokohan please. Lumagok ulit siya ng mixed soju. Kita niya sa gilid ng mga mata niya na seryosong nakatunghay ito sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla siyang kabigin nito. Carlo ano ba? Nagpupumiglas na sabi niya. Nanlaki ang mga mata niya nang pinaharap siya nito at mariing siniil ng halik. Marahas pero gusto niya. Nanghihina na naman siya. Ang rupok talaga niya. Holy cow! Maya-maya ay naging banayad ang paraan ng paghalik nito. Nagustuhan niya lalo. Gustong-gusto niya talaga ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Kaya walang ano-ano'y tinugon niya ito. Naghahatid yon ng init sa buong katawan niya dahil na rin siguro sa alak na nainom niya. Sandaling binitiwan nito ang mga labi niya at napangiti. Muli na naman siyang siniil nito ng halik. Hindi niya namalayang naihiga na siya ng binata sa sofa niya. Now sabihin mo sa aking hindi mo ako gusto. Mapang-akit na bulong nito at muling sinakop ang nakaawang niyang labi. Hindi na siya hinayaan nitong magsalita at muling pinaramdam sa kanya ang pagnanasa nito sa pamamagitan ng halik. Oh! Napaungol siya nang hinimas nito ang dibdib niya. Sa labas lang iyon pero ang laki ng epekto nito sa kanya. Oh! That's right. Moan for me babe. Naramdaman niyang may mainit na palad ang dumampi sa dibdib niya. Napasok na pala nito ang kamay sa loob ng damit niya at marahang hinihimas iyon. Naramdaman niyang naanhok na rin ang bra niya. Hindi niya alam kung paano nito nagawa iyon dahil hibang na hibang siya sa paraan ng halik nito. Hindi na niya maintindihan ang sarili kaya natigilan ang binata nang may sinabi siyang bigla.
I want you, Carlo. Napalitan ng matinding pagnanasa ang ekspresyon ng binata kanina. God. Napamura ang binata pero halatang naaliw sa kanya. Pinaupo siya nito sa kandungan niya. Mabilis na binuhat siya nito at pinulupot naman niya ang dalawang hita niya sa baywang ng binata. Ni hindi naghihiwalay ang mga labi nila habang naglalakad ito. Naramdaman niyang may sinipa ang binata. Ang pintuan ng kwarto niya. Naramdaman din niya ang paglapat ng katawan niya sa malambot na kama niya. Nasa ibabaw na niya ang binata. Hindi niya naman alintana ang bigat nito. Mabilis na tinanggal nito ang bra niya na naanhok kanina. Tinapon lang sa kung saan yon. Muling sinakop nito ang dibdib niya. Palipat-lipat iyon. Magkabilaan. Binitiwan nito ang mga labi niya. Napatingin naman siya sa gwapong mukha nito. Nakikita niya ang matinding pagnanasa rito. Iniangat nito ang laylayan ng oversized shirt niya at mabilis na hinubad iyon. Lumantad ang magandang dibdib niya. Sa sobrang hiya ay tinakpan niya iyon. Pero tinanggal nito ang mga balakid sa paningin nito. Beautiful. Saad nito nang masilayan ang kanyang dibdib. Napasinghap siya ng sakupin ng maiinit nitong labi. Oh Carlo. Napahawak siya sa buhok nito. Kitang-kita ni Carlo sa mga mata ng dalaga ang pagnanasa. Kung alam lang nito ay mas lalo lang tumitindi ang pagnanasa niya. Hindi niya hahayaang mapunta lang sa wala ang naumpisahan niya. Bumaon ang mukha niya sa leeg nito at pinupog iyon ng halik. Nakikiliti naman ito sa ginagawa niya. Kaya panakanaka ang pagsambit nito sa pangalan niya. Oh Carlo. Pilit din niyang dinidiin dito ang kanina pang naninigas sa kanya. Si Stella lang ang nakakagawa nun sa kanya. Dampi pa lang ng kamay nito sa katawan niya ay para na yung kuryente. Gustong-gusto niya rin ang ungol ng dalaga. Siya lang dapat ang makarinig nun. Wala nang iba. Siya lang. Kinagat-kagat niya ang tainga nito at dinidilaan din pagkuway binalikan niya ang mga labi nito. Napakapit ito sa ulo niya. Matagal na naman bago maghiwalay ang mga labi nila. Tell me to stop, babe. Namamaos na sabi niya. Pero nagulat siya nang silin siya nito ng halik at tiningnan siya. I really want you, Carlo. Tila naiinis na sabi nito. Ang cute tuloy nito. Oh Stella. Hindi na siya nakatiis at muli niyang sinunggaban ang matatamis nitong labi. Naramdaman niyang humahaplos ang kamay nito sa katawan niya at hinawakan ang polo shirt niya. Gusto nitong hubarin yon kaya hinayaan niyang siya ang maghubad noon. Sinunod naman nitong hubarin ang pang-ibaba niya. Boxer na lang ang natira sa kanya. Napangiti siya nang titigan siya nito. Enjoying the view, babe. Napatango naman ito. Mabilis na inibabawan niya ang dalaga at muli na namang nagtagpo ang mga labi nila. Hinimas niya muli ang dalaga at nang nagsawa ay pinadausdos ang kamay pababa sa tiyan. Hanggang sa pinasok na niya ang kamay sa gitnang bahagi nito. Hinaplos niya ang perlas nito. Napaungol silang pareho. Basang-basa na ito. Hinawakan ni Stella ang daliri niya at igi niya ito. Naintindihan niya ang ibig mangyari nito. Binawi niya ang kamay rito. Napakunot no naman ito. No. I want my friend to be the first. Tukoy niya sa alaga niya. But for now let me pleasure you first, babe. Ibinuka niya ang hita nito. Nagulat ito nang sinubsob niya ang ulo sa pagitan nito. Napaangat ang pang-upo nito nang maramdaman ang mga labi niya. Oh Carlo. Napangiti siya sa ekspresyon ng mukha nito. Ang ganda niyang pagmasdan. Tumagal iyon. Ninamnam niya ang bawat lumalabas dito. Nagulat siya nang magsalita ito. Carlo. I think I'm going to pee. Pilit na tinatanggal nito ang ulo niya. Pero hindi niya ito pinansin. Naramdaman na lang niyang natigilan ito. Nilalakasan nito ang paraan ng paghawak sa ulo niya at pilit na tinatanggal iyon. And then her first orgasm came. Oh Carlo. Naramdaman niya ang pagbitiw nito sa ulo niya. Hey. We're just starting, babe. Anyang nakangiti. Napangiti naman ang dalaga sa kanya. Muli niyang pinagtagpo ang mga labi nila. Maya-maya ay pinaghiwalay niya ulit ang hita ng dalaga. Now let me guide you through this. Hinawakan niya ang kaibigan at pinuwesto sa pagitan nito.
Baka sa mukha nito ang excitement at tumango-tango. Masakit lang ito sa una, babe. Pero makakasanayan mo rin. Pilyo niyang sabi. Namula naman ang cute na mukha nito. Pinisil-pisil niya iyon at hinalikan ang namumulang labi. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kaibigan. Napadaing naman ang dalaga sa ginawa niya. Napapikit ito. Kita niya nang kinagat nito ang labi. God. Is this your first time, babe? Gulat na tanong niya. Napatango naman ito. Tell me to stop this, Stella, or else magsisisi ka. Banta niyang sambit. Mataman siya nitong tinitigan. If you stop, I will find another man to be my first then. Akmang gagalaw ito sa ilalim niya para umalis nang ibaon niya bigla ang sarili sa loob nito. Napahiyaw ito sa gulat. Nataranta siya nang may tumulo sa pisngi nito. God. I'm sorry, babe. Hindi ko lang kayang i-digest ang sinabi mo na maghahanap ka ng iba, kaya binigla ko. Mabilis na pinunasan niya ang luha nito habang nakabaon pa rin ang kanya dito. No. It's okay. Ikaw lang ang gusto kong makauna sa akin. Napangiti siya sa sinabi nito. Kaya dahan-dahan na siyang umulos. Tanging ungol nila ang nangingibabaw sa buong kwarto ng dalaga. Sabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan. 1, 2, 3. Ilang beses na naging isa ang katawan nilang dalawa. Sa sobrang pagod ay mabilis na nakatulog ang dalaga. Hinalikan niya ito sa noo at tumayo. Pinatay niya ang TV na kanina pang nakaplay habang pinagsasaluhan nila ang isa't isa. Niligpit niya rin ang pinag-inuman nito at nang matapos ay tinabihan na niya ang dalaga sa kwarto. Samantala, napabalikwa si Stella nang marinig ang alarm clock sa tabi niya. Pero napangiwi siya nang maramdaman ang hapti sa gitna niya. God. Napamura siya nang maalala ang nangyari kagabi. Napatingin siya sa katabi. Ang sarap ng tulog nito. Oh my God. Ano na lang ang iisipin nito? God. Ang rupok mo, Stella. Anya sa sarili. Dahan-dahan na bumaba siya ng kama para hindi ito magising. Tumayo siya ng hubad ang buong katawan. Hinablot niya ang towel na nakasabit at mabilis na tinungo ang bathroom. Ilang minuto rin siyang nakababad sa shower. Binabalik-balikan niya ang nangyari kagabi. Hinawakan niya ang ibaba niya. Namamagayon at kumikirot. Napamura ulit siya. Mabilis na nagsabon siya at nagbanlaw. Paglabas niya ay tumingin siya sa lalaking mahimbing na natutulog. Nakita rin niya ang mansa ng dugo sa bedsheet. Katunayan na ang binata ang unang pumasok sa buhay niya. Simbilis ni Flash na nagbihis siya at nilisan ang kondo. Sa office na siya mag-ayos ng sarili. Hindi niya alam ang sasabihin dito kapag nagkataon. Pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng parking lot. Pero hindi niya pinagsisisihan na ibinigay ang sarili sa binata. Una pa lang ay tumatak na sa isip niya na si Carlo lang ang gusto niya. Ang lalaking gusto niyang maging unang lalaki sa buhay niya. Hindi niya alam kung hanggang saan ang kahihinatnan ng kagagahan niya. Alam niyang mali. Pero para sa kanya ay tama na si Carlo ang unang lalaki sa buhay niya. Bahala na si Batman. Iyon na lang talaga ang binabanggit niya sa isip. Tumigil siya sa fast food na nadaanan na malapit lang sa pinagtatrabahuhan niya. As usual. Jollibee na naman. Nakatatlong hakbang pa lang siya nang maramdaman ang kirot sa maselang bahagi niya. Ganito pala ang mabinyagan. Sarap at sakit naman pagkatapos. Masakit din ang ulo niya. Kape, fried rice, itlog at hotdog ang kinain niya. Hindi siya nakontento sa kape kaya umorder ulit siya ng sopas. Gumaan naman ang pakiramdam niya nang sunod-sunod na humigop ng sopas. Napapitlag siya nang may nag-text. Tiningnan niya iyon. Baka mamaya si Carlo yon. Ang ate niya pala. Uuwi ka ba mamaya? Walang bantay sa mga anak ko. May racket kasi ako. Okay. Itanong mo kung anong gusto nilang pasalubong. Sige, itanong ko paggising nila. Hindi na niya na ito nireplan. Pagkatapos kumain ay tumambay muna siya ng halos kalahating oras. Bago lumabas ay umorder pa siya ng 2 sandwich. Feeling niya ay na-drained siya kagabi kaya craving siya ng todo. Nagugutom ulit siya. Saktong 7 siya nang nakarating sa parking lot. Hindi muna siya bumaba.
Naglagay muna siya ng powder sa mukha. Doon na lang sa taas siya mag-aayos ng sarili. Bago pa man niya buksan ang pintuan ng kotse, ay sakto namang dating ng blue na Lamborghini. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa sasakyan na yon? Bumaba ang fresh na binata. Bagong ligo ito. Sa kondo kaya ito naligo? Tanong niya sa sarili. Naka-casual shorts at polo shirt lang ito. Bagay na bagay rito. Nag-init naman bigla ang katawan niya. God. Pogi talaga. Napayo ko siya ng lumingalinga ito. Marahil ay nakaramdam ito na parang may nagmamasid. Pag-angat niya ay wala na ito sa kinaroroonan nito. Nauntog pa siya pagbaba. Ouch! Sabay himas sa ulo. Dahan-dahan siyang naglakad papasok ng building. Medyo makirot pa kasi ang nasa pagitan ng mga hita niya. Nilabas niya ang card niya para gamitin sa pagpasok. Natigilan pa siya ng tawagin ni Christine. Nilingon niya ito. Nakangiti. Ginantihan naman niya ito ng ngiti. Panay ang tanong nito kung sino ang kasama niya kagabi habang nasa elevator sila. Sinabi naman niya na dating kakilala para hindi na ito tanong ng tanong. Wala pala si Sir Zek. Mga 1 linggo raw. Banggit nito. Napatigil naman siya sa paglalakad niya. Bakit daw? Tanong niya. Sinamahan daw yung fiancé sa England. Yun ang balita ko. Friend kasi nung taga-kabilang department yung girl. Kaya nakiusyoso na rin ako. Anito at ninuso ang finance department. Nagtaka siya. Sasamahan si Diane sa England. At saka sa pagkakaalam niya ay siya lang ang kakilala ni Diane sa loob ng kumpanya. Tsaka karagalang at local tourist spot ang napuntahan ng pinsan niya. Baka bakasyon grande lang. O talaga. Napangiti siya sa isiping yon. Masaya siya para sa pinsan niya. Ibig sabihin ay ikakasal na sila. Bakit hindi man lang nakwento ng pinsan sa kanya? Sa bagay. Busy siguro sa pag-aayos ng mga kakailanganin sa kasal. Maswerte talaga ito sa mapapangasawa. Mayaman pa naman ang pamilya ni Zek. Lalo na sa mother side. May sariling yaman naman si Zek. Ilang branch na ba ang naipatayo nito? Sa wakas na meet na rin ng pinsan niya ang para dito. Wala naman siyang tutol kay Zek. Mabait naman kaso ay mahilig lang mang-trip. Lalo na sa kanya. Pagliko nila papunta sa department nila ay aksidenteng nabangga siya ng isang empleyado. Nagsorry naman ito. Tinanguan niya lang ang babae at ninitian. Sa sobrang sakit ay napaupo siya. Bigla kasing sumakit ang pagitan ng hita niya. God. Agad na tinulungan siya ni Christine. Are you alright? May masakit ba? Nag-aalalang tanong agad nito. Yung baba ko. Gusto niya sanang isatinig. Dumiretso siya ng CR pagdating sa department nila. Napaupo muna siya sa toilet bowl. Nakaramdam siya ng ihi kaya umihi na rin siya. Masakit din. Mabilis na nag-ayos siya ng sarili at mabilis na lumabas. Sinalubong naman siya ni Christine. May regla si boss. Bulong nito. Hinahanap ka. Pasok ka raw agad. Sunggaban mo rin agad pala. Pabirong sabi nito. Kinurot niya ito sa tagiliran. Napaaw naman ito at bumalik na sa pwesto. Naupo muna siya saglit. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin nito. Panay ang suklay niya sa kanyang buhok at hindi pa nakontento. Hinila niya ito. Hoy. Sibat na. Sige ka. Ani Christine ulit. Oo, saglit lang. Natitense na siya. Napalunok muna siya bago tuluyang tumayo. Huminga muna siya ng malalim saka humakbang. Napatigil siya sa paglalakad ng may babaeng bumunggo sa kanya mula sa likuran na ikinatumba niya. Nagtinginan ang ibang kasamahan niya sa kanya. Pangalawa na ito. Saka lang niya na-realize na si Lorraine pala ang babaeng bumunggo sa kanya. Lumingon pa ito sa kanya at pagkuway mabilis na pumasok sa opisina ng boss. Agad na nilapitan siya ni Christine. Okay ka lang ba? Bakit ba ang clumsy mo ngayon? May sakit ka ba? Hindi na naitago ang pag-aalala nito. Bumalik siya sa desk. Nilingon niya si Christine. Nandun pa rin ang pag-aalala nito.
Nginitian niya na lang ito at sinabing okay lang siya. Dahil hindi pa rin nawawala ang sakit ay tinawagan niya si Christine. Nagulat pa ito at napatingin sa kanya nang napagtantong siya pala ang tumatawag. Tinanong niya kung may alaksan at amoxicillin ito. Sinabi niya lang na namamaga ang gums niya. Sa totoo lang ay hindi naman niya alam ang gamot dito. Yun lang ang naisip niya na pwedeng makabawas sa sakit na nararamdaman. Buti na lang at may dala ito sa bag. Inabot nito yon sa kanya ng palihim. Ininom naman agad niya iyon. Lumipas ang oras. Hindi pa lumalabas si Ma'am Lorraine. Hanggang sa tanghalian ay nasa loob pa rin ang dalawa. Nilukuban na naman siya ng matinding selos. Nagpabili lang siya kay Christine ng pagkain sa baba nang sumapit ang tanghalian. Umorder lang din ito ng para sa sarili at sinabayan siya sa pantry. Gusto niya mang mag-open sa kasama pero naunahan siya ng hiya. Napapitlag pa siya nang nag-vibrate ang laman ng bulsa niya. Kinuha niya ito at tiningnan. Dave is calling. Alam nito na break time na. Kaya siguro tumawag ito. Sinagot niya ito pero wala siya sa mood ng sagutin yon. Naramdaman siguro nito dahil hindi siya sumasakay sa mga biro nito. Are you okay, Stella? Tanong nito. I'm okay. Medyo masakit lang ang gums ko. Anya at talagang pinanindigan na niya talaga ang pagsakit ng gums niya. Kung masama ang pakiramdam mo ay pwede ko namang tawagan si Carlo na pauwiin ka. No. Please wag. Hindi naman ganun kasakit. Sa katunayan kainom ko lang ng gamot. Putol niya sa sasabihin nito at nilingon si Christine. Okay. Sunduin na lang kita mamaya. Okay lang ba? Pagkuay saad nito. I'm sorry Dave. Pero sa Valenzuela ang uwi ko ngayon. Then ihahatid kita. I am worried about you. Hindi na ako mapakali ngayon. Gusto na kitang sunduin dyan. Alam mo ba yon? Sunod-sunod na sabi nito. Natigilan naman siya. Dave. Yun lang ang nasabi niya. Please nagmamakaawang tinig nito. Okay. Mahinang sabi niya. Thank you Stella. I'll fetch you at 5. Okay lang ang nasagot niya at binaba na ang linya. Boyfriend or manliligaw? Tanong ni Christine nang tumingin ito sa kanya. Hey friend. Saad niya. We, pang-aasar nito sa kanya. Tinawanan niya na lang ito. Nalaman niya sa ibang kasamahan na lumabas na ang boss at si Ma'am Lorraine. Kaya pala ang ingay. Nagtatawanan pa ang mga ito. Matagal sigurong nahugot. Biro ni Daniel na nasa katabi ni Christine. Ang tinutukoy ng mga ito ay ang matagal na paglabas ng dalawa sa opisina. Hinayaan lang niya ang mga ito. Tahimik lang siya sa pagtatrabaho maghapon. Mabilis na lumipas ang oras at uwian na. Ramdam niyang nasa loob ng katawan ang lagnat. Nakainom na rin siya ng Biogesic kaninang 3:00. Pero ganun pa rin. Hindi na rin bumalik sa opisina ang binata. Pumasok siya sa opisina nito at iniwan niya ang mga for signature na mga folder sa table nito. Magulo ang mesa nito. Inayos niya pa. May mga nahulog na ballpen. Pinulot niya ito. Papalabas na sana siya nang malingunan ang couch. Magulo din ito. Halatang may milagro ngang ginawa ang dalawa. Pakialam niya ba? Legal na magkarelasyon ang mga ito. Samantalang siya. Parang pahingahan lang. Inayos niya rin ito at tuluyang nilisan ang opisina nito.